Sa harap mo ay may dalawang uri ng gamot. Ang isa ay level na gamot para sa ebolusyon. Kapag in-inject, makakakuha ka ng napakalakas na level na kapangyarihan. Mula ngayon, magiging higit ka sa ibang tao. Ang isa pa ay Blacklight virus na may mortality rate na 99.9%. Kapag in-inject, malala direct ang kamatayan. O kaya ay magiging zombie. Pinakamagaan, magiging comatose. Mayroon lamang 0.01% na posibilidad na magising ang isang kapangyarihan na higit pa sa level. Ano ang pipiliin mo? Sa oras na ito, sa plaza ng mga kapangyarihan ng Jiangnan no. Isa high school. Nakatayo si Director Zuhai sa harap ng Class 5. Habang tinitingnan ang mga estudyante ng kanyang klase, labis siyang umaasa. Mga kaklase, ang pagpasok sa God-given space para makakuha ng evolution potion ay napaka-random. Kung makakakuha ka ng magandang kapangyarihan, nakasalalay iyon sa swerte mo. Huwag kayong mag-alala. Ngunit kailangan pa ring magbigay ng paalala ang guro. Huwag pumili ng gene virus. Huwag pumili ng gene virus. Guro, maaari bang laktawan mo na ang paksang ito? Ang gene virus ay nakamamatay. Tanging mga hangal lamang ang pipili nito. Ang magandang estudyante na si Yun Siu ay nagalit na sinabi. Pagkatapos ay tinawag siya ng mga kawani sa pangalan. Diretso siyang naglakad patungo sa direksyon ng biyayang espasyo. Habang tinitingnan ko ang paligid, ang aking mga mata ay naguguluhan. Anong nangyayari? Parang ako ay nailipat. Kakaibang kanina ay nasa pinakamataas na laboratorio ng medisina ng Dragon Country ako. Kasama ang 4 na world-class na eksperto sa virology. Lutasin ang nakamamatay na virus na sumisira sa buong mundo. Ngunit sa susunod na segundo, biglang sumabog ang laboratorio. Nang magbukas ako ng mata, nandito na ako. At narito ang espasyong ibinigay ng Diyos. Bakit parang kapareho ito ng aking laboratorio? Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Dumagsa ang mga alaala sa aking isipan. Nalaman kong ito ay isang mundo kung saan nagigising ang lahat sa kanilang mga kakayahan. 100 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang kalaliman. Sumiklab ang mga zombie. Naglipa na ang mga halimaw. Ang buong Blue Star ay nalugmok sa katapusan ng mundo. Ngunit kasabay nito ay dumating din ang isang banal na ipinagkaloob na espasyo. Lahat ng taong tumuntong ng 18 ay maaaring pumasok sa banal na espasyong iyon. At pumili ng evolution potion o gene virus para magising ang kanilang kakaibang kapangyarihan. Sa simula, may mga pumipili sa parehong banal na bagay. Pero habang dumarami ang pumipili, napag-alaman ng mga tao na ang fatality rate ng gene virus ay umaabot sa 99.9%. Kapag ang tao ay nahawaan ng gene virus, nagiging isgi o nagiging zombie. Kahit na makaligtas ka, magiging comatose ka pa rin. Mas nakakatakot pa kapag kumalat ang gene virus. Pwede nitong idulot ang sakuna sa buong lungsod. Sa paglipas ng panahon, ang gene virus ay naging isang pagbabawal sa ibinigay na espasyo. Walang sinuman ang naglakas loob na humawak dito. Samantala, isang asul na virtual panel ang lumitaw sa aking harapan. Pangalan, Jiang Chen. Mababang antas ng estado, unang yugto. Isinasagawa ang pagpatay ng Virus Master. Tanging ang natatanging Virus Master ang dapat a-activate. Pagsasagawa ng pagpatay sa Virus Master. Pagpapakilala sa talento. Pagsasagawa ng pagpatay sa Virus Master. Naapektuhan ng malubhang virus at mga alon ng oras at espasyo. Pagsasagawa ng pagpatay sa Virus Master. Maaari mong ganap na kontrolin at suriin ang anumang virus. Yunling Hakon Rice, nagbago mula sa tuyong katawan, sa loob ng silid-aralan ng mga estudyante. Nagbago mula sa libu-libong katawan. Hindi mo magagamit ang ebolusyon na gamot. Maaari lamang sa pamamagitan ng paggising ng kapangyarihan ng virus. Mga kondisyon para sa aktibasyon. Mag-inject ng isang gene virus. Habang pinapanood ang biglang lumitaw na talento, bigla akong nabigla at nagulantang. Sobrang lakas ng talentong ito. Karaniwang tao ay isang uri lang ng evolution drug ang pwedeng i-inject. Pero kung ako ay kayang kontrolin ang 100 uri ng virus, hindi ba makakakuha ako ng 100 kakaibang kakayahan? Samantala, lahat ng tao ay nakatingin kay Yun Siu na papunta sa Divine Gift Space. May 2 hanay ng mga sundalong armado sa magkabilang gilid ni Yun Siu. Ito ay upang maiwasan na ang mga estudyanteng may baluktot na isipan ay gumamit ng gene virus para maghiganti sa lipunan. Ang 2 hanay ng sundalo ay handang barilin agad ang sinumang maging zombie matapos sumipsip ng virus. Si Yun Siu ay mabilis na pumasok sa espasyo ng Diyos sa harap ng lahat, kasabay ng pagbukas ng isang pintuan ng espasyo. Dumating si Yun Siu sa isang laboratorio na puno ng SC5 na pakiramdam. Sa gitna ng laboratorio, may 2 haligi ng liwanag, isa orange at isa itim. Sa bawat haligi ng liwanag, nakalutang ang evolution potion at gene virus. Nakita ni Yun Siu ang malamig na aura na nagmumula sa gitna, na nakabalot sa orange na sinag ng liwanag ng evolusyon na gamot, at isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mga labi. Agad niyang ininject ang evolusyon na gamot sa kanyang katawan. Napansin ng mga tauhan ang mga detalye ng kakaibang kakayahan na ipinject ng biyayang espasyo at agad na inanunsyo. 1-5-7-3-1-8-1-6-0-1-0 2 taon, 5 klase, Yun Siu. 2 taon, 5 klase, Yun Siu.
1570141861010 nagising antas ng kakaibang kakayahan, Frost Domain. Nagulat ang lahat ng tao sa plaza nang makita nila ang eksenang ito. Grabe! Low level na Frost Domain. Talagang karapat dapat kang maging campus beauty. Sobrang lakas mo naman. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas si Yun Siyu mula sa God-given space. May reporter na lumapit kay Yun Siyu para magtanong. Kaklase Yun Siyu. Una sa lahat, binabati kita sa paggising ng 8th class na kapangyarihan. May gusto ka bang sabihin? Halimbawa, anong universidad ang balak mong pasukan? Hindi ko pa talaga alam kung anong universidad ang pipiliin ko. Pero mas excited akong malaman kung anong kapangyarihan ang magigising kay Jiang Chen. Sa nakaraang 3 taon, lagi siyang mas magaling kaysa sa akin. Siguro magigising din siya ng S-class na kapangyarihan, di ba? Gusto kong hintayin siyang magising. At mag-exam kami sa parehong universidad. Habang sinasabi ito ni Yun Siyu, may bahid ng pagyayabang sa tingin niya sa akin. Pagkasabi niya nito, agad napunta sa akin ang atensyon ng lahat. Dumiretso ako papunta sa God-given space. Habang dumadaan ako sa tabi ni Yun Siyu, hindi napigilang magsalita ni Yun Siyu at mang-insulto. Noon, masyado lang mababa ang pamantayan ko kaya kita nagustuhan. Ngayon, nagising na ako sa A-level na kakayahan. Sa pambansang pagsusulit ng mga may kakayahan. Paano mo ako mapapantayan? Hindi ko siya pinansin sa narinig ko. Diretso akong naglakad patungo sa espasyo ng Diyos. Sa sandaling pumasok ako sa espasyo ng Diyos. 2 haligi ng liwanag ang agad na lumitaw sa projection ng espasyo ng Diyos. Isa sa mga ito ay may madilim at malalim na kulay na may bahid ng dugo. At ang isa ay purong pulang kulay. Iyatek antas. Paano ito posible? Tumingin si Yun Siyu sa ebolusyon na gamot sa pulang sinag. Parang tinamaan ng kidlat ang buong tao. Estudyante, ang guro ng klase na si Zuhai ay labis na nasasabik at medyo numb na. Estudyante, hindi nakakagulat na siya ang aking estudyante. Estudyante, talagang napakaastig nito. Kasabay nito, muling sumiklab ang isang bagyo sa buong plaza. Oras. Punong guro. Hepe ng kagawaran ng edukasyon. Ang alkalde at mga makapangyarihang opisyal ng lokal na militar na dumalo sa seremonya ay lahat nagmadaling pumunta malapit sa banal na lugar. 8th class na evolution potion pala ito. Sa nakaraang 100 taon, 4 lang na 8th class na evolution potion ang lumitaw sa buong mundo. Ang ating imperyo ng Shenya ay, sa wakas ay makakatanggap ng isang isis na antas ng may kakayahang tao. Talagang pinalad ang Shenya. Pinalad ang Shenya. Ang mga makapangyarihang sundalo ng base ng Longya ay umiiyak sa tuwa. Ginoong Xu. Ano ang pangalan ng estudyanteng ito? Kailangan natin siya sa base ng Longya. Ang estudyanteng may espesyal na kakayahan na si Ling Tianhe ay tiningnan ang matandang may puting buhok sa tabi at excited na nagtanong. Ang punong guro na si Xu Qingmin ay humaplos sa kanyang balbas at mumiti. Ang pangalan niya ay Jiang Chen. Siya ang pinakamahusay na estudyante sa ating paaralan. Ngunit Kapitan Lin, kung nais mo si Jiang Chen, kailangan mong isaalang-alang ang sariling desisyon ni Jiang Chen. Hindi ko kayang magpasya para sa kanya. Kasabay nito, ako sa espasyo ng Diyos ay kumilos. Tumingin ako sa tabi ng pulang haligi ng liwanag. Pagkatapos ay lumipat ako sa tabi ng itim na haligi ng liwanag. Anong nangyayari? Si Gang Chen ay nagdadalawang isip. Mayroong is na antas ng ebolusyon na gamot. Kailangan pa bang pag-isipan ito? Hindi naman siguro. Si Jiang Chen ay talagang nakatuon sa Jin virus sa itim na haligi ng liwanag. Ang lahat ay tumingin sa aking mga galaw na naging labis na naguguluhan. At ang punong guro at sina Lin Tianhe at iba pa ay labis na nagtataka. Lahat sila ay may masamang kutob. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso. At sa sandaling ito sa loob ng laboratorio, lumapit ako sa itim na haligi ng liwanag. At sa gitna ng haligi ay nakasuspinde ang malalim na double helix na hugis ng test tube ng Jin virus. Hindi ako nag-atubili. Diretsong hinawakan ang spiral na test tube. Sa susunod na segundo, ang pulang liwanag sa loob ay nagbago at bumuo ng isang mensahe. Pangalan, itim na liwanag na virus. Potential, Diyos na antas. Unang virus sa universo. Sadyang itim na liwanag na virus. Nanginig ang puso ko at humigop ng malamig na hangin. Sa alaala, ang itim na virus ay isang walang kapantay na nilalang. Ang pinaka-fundamental na kakayahan nito ay ang pagsipsip at pag-absorb. Kaya nitong magsagawa ng gene plunder. Kumuha ng lahat ng kakayahan ng iba. Nang maisip ito, mabilis kong kinuha ang itim na virus. Pagkatapos ay madali kong ininject ang virus sa aking katawan. Kasabay nito, isang boses ang umingay sa aking isipan. Matagumpay na na-activate ang tanging talento ng virus na namumuno. Nakontrol ko na ang Blacklight virus. At naipamalas ko ito bilang kakaibang kapangyarihan. Nakuha ko ang kakayahang sumipsip at mang-agaw. Lahat ng aspeto ay pinalakas. Hari ng pagbabagong anyo. Hindi namamatay. Kayang mag-adapt at mag-evolve. Sunod-sunod na impormasyon ang bumaha sa aking isipan. Hawak na hawak ko ang aking kamao at nanginginig ang buong katawan ko. Sa simpleng pagtingin sa mga pangalan ng mga kakayahang ito, alam na kung gaano sila kalakas. Nang makabawi ako, ang katawan ko ay na-modify na. Natakpan ng isang itim at madugong material.
na naglalabas ng malupit, mapanganib at nakamamatay na aura. At ang aking pisikal na lakas ay higit pang lumakas ng ilang beses. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ang virtual panel. Kakayahan. Itim na virus. Kakayahan isa. Sumisipsip ng kakaiba. Maaaring sumipsip ng anumang enerhiya ng nilalang upang punan ang sarili. Maaaring sumipsip ng mga alaala, kasanayan at kaalaman ng target na kakayahan. Maaaring makakuha ng mga gene point. Kakayahan 2. Pangkalahatang pagsasanay. Maaaring gumamit ng gene points para sa pagsasanay. Kasabay na pinapabuti ang lahat ng pisikal na katangian. Lahat ng pandama, mental na kakayahan at kakayahan sa impeksyon at kontrol. Kakayahan 3. Hari ng pagbabago. Maaaring baguhin ang katawan sa anyo ng armas. Anyong depensa. Tulong na anyo. Pag-ulit na anyo. Kakayahan 4. Katawang di namatay. Anumang sugat ay maaaring gumaling agad. Sa bingit ng kamatayan, ang mga selula ay mahigpit na pinoprotektahan ng virus. Hindi na apektuhan ng mga panlabas na pinsala. Maaaring pumili na gumastos ng enerhiya. 950 muling nabubuhay sa kahit anong selula. 5. Kakayahan. Pag-angkop at ebolusyon. Kapag may bagong banta, nagkakaroon ng resistensya sa maikling panahon. Sa mga negatibong bagay na naranasan, maaaring magkaroon ng permanenteng immunity. Kapag may iba't ibang parehong kakayahan, maaaring umunlad sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Nakita ito, ako'y labis na nagulat. Ang itim na virus ay nagbigay sa sarili ng halos lahat ng kakayahang umunlad. Basta't siya'y magpakasawa sa pagsipsip at pagnanakaw, magiging walang kapantay. Samantalang ang plaza ng paggising ay nahulog sa isang katahimikan. Lahat ay nagulat na nakabuka ang bibig. Ang mga lider ay tila ang mundo ay gumuho. Ang punong guro na Siksukinglin ay tila nag-aapoy ang mga mata. Hawak ang puso, ang emosyon ay tuluyang nawala ng kontrol. Ano ba talaga ang nangyayari sa batang ito? Hindi ba ito kalokohan? Luminga Siksukingming kay Zuhai na tila natulala at tinanong siya. Zuhai, lumapit ka rito. Paano mo ba tinuturuan ang mga estudyante mo? Napakagandang potensyal pero pinabayaan mong maligaw ng landas. Principal. Hindi ko alam ah. Si Jiang Chen ay medyo tahimik lang sa pang-araw-araw. Pero mukhang normal naman siya ah. Ang emosyon ni Lin Xiu ay parang roller coaster, pababa at pataas. Sobrang nakakainis si Jiang Chen. Habang siya ay excited, hindi niya nakakalimutang palakasin pa ang kwento. Si Jiang Chen ay madalas na nag-aarting malalim. Ngunit matagal ko nang napansin na hindi siya normal. Mayroon siyang antisocial personality. Akala niyo ba palaging siya ang top sa exam para saan? Hindi ba para lang hiyain ako? Noong tinanggihan ko ang pag-amin niya noon, hindi niya iyon nakalimutan hanggang ngayon. Ang taong ganyang magtanim ng galit, gustong ilabas ang virus para ipahamak ang sangkatauhan. Malapit na siyang maging zombie ngayon. Iminumungkahi kong hintayin natin siyang lumabas. Diretso ninyo siyang pinagbabaril. Si Jiang Chen ay may antisocial na personalidad. Kung hindi, paano niya pipiliin ang gene virus? Punong guro. Sa mga nakaraang taon, sinikap kong magturo ng mabuti sa mga estudyante. Ngunit sa kasamaang palad, masyado nang malalim ang pagtatago ni Jiang Chen. Ang mukha ni Colonel Ling Tianhe ng Longya Base ay naging labis na madilim. Sayang at ganito kagaling ang batang ito. Biglang may narinig na sigawan sa sandaling iyon. Sa projection ng banal na espasyo, nakita kong nabalot ang buong katawan ko ng itim at madugong pulang substansya. Ang aura na lumalabas sa akin ay parang demonyo na nakakatakot. Grabe. Naging zombie si Jiang Chen. Tingnan mo ang maitim na usok sa paligid niya. Baka virus yan. Dali, lumayo tayo agad. Baka mahawa pa tayo ng virus mamaya. Ang mga tao sa plaza ay agad umatras ng mahigit 10 metro. Nang makita ko ni Ling Tianhe sa ganitong ayos, napabuntong hininga na lang siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga sundalo. Handa na ang combat group. Handa na ang hazmat group. Hintayin mong lumabas siya. Kung may kakaibang galaw, diretso ng bumaril. Agad na itinutok ang 2 hanay ng madidilim na baril sa pasukan ng Diyos. Mabilis na lumabas ako sa Diyos na espasyo. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, nang makita kong may higit sa 20 baril na nakatutok sa akin. Naisip ko na hindi ito maganda. Kakaisip ko lang na bawiin ang kakayahan ng itim na virus at handa ng sumuko. Sa susunod na segundo, biglang umingay ang putok ng baril. Sangkaterbang bala ang umulan na parang bagyo na tumama sa akin. Sa isang iglap, naging salaan na ako sa dami ng mga bala. Bakit ang mga taong ito ay agad na nagpapaputok? Pero buti na lang at may katawan akong hindi namamatay. Bigla akong nakaramdam ng maraming itim na likidong materyal na umaagos sa aking katawan. Sa isang iglap, nagtipon ito sa harap ko at bumuo ng isang energy barrier. Huwag kang bumaril. Hindi ako zombie. Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ng punong guro at iba pa. Agad na itinaas ni Lin Tianhe ang kamay upang ipahinto ang mga labanan. Anong nangyayari? Hindi siya mapatay ng bala. Sobrang nakakatakot naman ito. Baka matagumpay siyang nakakuha ng gene virus. Sinusuri ako ni Lin Tianhe mula ulo hanggang paa, labis ang pagkabigla ko sa loob. Binata.
Sigurado ka bang matagumpay mong naisaayos ang pagsanib ng Jin virus? Nang marinig ko iyon, agad akong tumango. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinigil ang itim na liwanag ng virus sa loob ng katawan ko. Kung hindi kayo naniniwala, sir, maaari ninyo akong dalhin para sa gene test. At quarantine ako ng ilang panahon. Lubos akong nakikipagtulungan sa inyo. Kung ganoon, sumama ka muna sa amin. Biglang lumapit si Principal Su Qingming na galit ang mukha habang nakatingin sa akin. Jiang Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Iyan ay isang level evolution serum na bihirang-bihira lang matagpuan sa loob ng isang siglo. Napakaraming tao ang nangangarap niyan. Ang ginawa mo ay magdadala ng malaking kahihiyan sa paaralan. Alam mo ba, napakunot ang noo ko nang marinig ko iyon. Principal, pakiramdam ko mas bagay sa akin ang gene virus. May problema ba doon? CJ, mas bagay sa'yo ang gene virus, tama ba? Hintayin mong dumating ang araw na hindi mo na makontrol ang virus sa loob ng katawan mo. Magsisisi ka na ngayon. Si Su Qingming ay umuungol ng malamig at umalis. Sadyang nag-iniksyon siya ng pinakawalang silbi na level na virus. Bakit kaya niya pa ring mapigilan ang bala? Hindi ba't ang kanyang kakayahan na nagising matapos ang pagsasanib ng virus? Mas malakas pa kaysa sa aking level na frost domain. Hindi siya maaaring mas mataas pa sa akin. Jiang Chen, tama bang tanggapin mo ang hamon ko? Gusto kong ipaalam sa'yo. Ang mga nag-i-inject ng gene virus ay mga basura. Nakita ni Lin Tianhe na walang pumigil pagkatapos suriin si Xu. Inilabas niya ang kamay at inutusan ang mga tao sa paligid na humakbang pabalik. Bigyan niyo ako at si Yunsi ng daan. Nang marinig iyon, umiti ako ng may pang-uyam. Walang mata ang mga espada at mga tabak. Kapag nasaktan ka, huwag mo akong sisihin. Ako ay isang level na may kakayahan. Ikaw, isang walang silbi, paano mo ako masasaktan? Si Yunsi ay sumigaw ng malamig. Agad na ginamit ang kanyang kakayahang yelo. Nagtipo ng ilang mga lumulutang na espada ng yelo na tumusok sa akin. Nang makita ito, ang buong katawan ko ay agad na natakpan ng itim na pulang likido. Isang magaan na pagtaas ng kamay. Ilang itim na tentakulo ang bumuo ng mga chain blade at agad na lumipad. Kasabay ng tunog ng pagkabasag. Ang mga lumilipad na espada ng yelo ay naputol ng chain blade. At si Yunsiu ay tinamaan at tumilapon. Malakas na bumagsak sa lupa. Level na kakayahan. Ganyan lang pala. Ibinaba ko ang itim na chain blade na walang emosyon. Nang marinig ito ni Yunsiu, bigla siyang bumuga ng dugo. Napaling ang ulo niya at nawalan ng malay. Nang makita ito ni Lin Tianhe, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Maging ang ibang mga estudyanteng nanonood ay labis na nagulat. Grabe! Ano nang nangyayari dito? Hindi ba ang gene virus ang pinakawalang kwenta? Si Jiang Chen ay talagang naipasok ang A-level na kakayahan ng magandang estudyante na si Yun. Sa oras na ito, tumingin si Lin Tianhe sa sugat sa binti ni Yunsiu. Nakita niyang walang senyales ng impeksyon o pag-itim. Hindi siya nakapagpigil na huminga ng maluwag. Inutusan ang dalawang tao na dalhin siya sa klinika. Itong batang ito, ako na ang bahala sa pagsusuri. Mabilis na dinala ako ni Lin Tianhe sa medical center ng mga may kakayahan. Sa ilalim ng mga tagubili ni Lin Tianhe, dumating ang dekano Wang Zhen niyang kasama ang mga eksperto para personal na suriin ako. Nang lumabas ang resulta, hindi lamang si Lin Tianhe ang nagulat, pati ang dekano at iba pa ay labis na nagtataka. Kapit Lin, sinasabi mo bang ang batang ito ay na-inject ng gene virus? Huwag mong sabihing niloloko mo ako. Sa mga taong na-infect ng gene virus dati, maaari nilang matukoy na ang kanilang mga gene sequence ay nasira. Nagkaroon ng hindi maibabalik na pagbabago. Ngunit ang katawan ng batang ito ay ganap na normal. Wala siyang anumang sakit, at wala ring dalang virus. Ipinapakita ng resulta na siya ay isang karaniwang tao. Ang antas ng panganib ay 0. Hindi ito possible. Sinumang tao na tumanggap ng ebolusyon na gamot at nagising ang kanilang kapangyarihan ay magkakaroon ng gene recombination. Kapag siya ay tumanggap ng gene virus, madalas din niyang magagamit ang kapangyarihan. Walang dahilan para manatiling ordinaryong tao. Ginoong Wang, mahalaga siya sa ating Longya base. Mangyaring siguraduhing suriin ito muli. Ang mukha ni Lin Tianhe ay naging labis na seryoso. Agad na nagkunot ng noo si Wang Zhenyang. Colonel Lin, hindi pa nagkakamali ang ospital namin. Nag-aalinlangan ka ba sa profesionalismo ng matanda? Direktor Wang, tingnan mo na lang mismo. Pag nakita mo ang kalagayan niya, maiintindihan mo. Ayaw na ring makipagtalo ni Lin Tianhe. Direkta siyang tumingin sa akin at nagsabi, Jiang Chen, ipakita mo ang iyong kakaibang kapangyarihan. Tumango ako sa narinig ko. Sa susunod na segundo, mabilis akong natakpan ng itim pulang likidong materyal. Ang buong katawan ko ay naging parang demonyo na naglalabas ng malupit at nakamamatay na aura. Nang makita ito ng mga tao tulad ni Dian Wang, humigpit ang kanilang mga mata. Natakot silang umatras. Paano ito posible? Colonel Lin, ang kanyang kalagayan ngayon ay walang pagkakaiba sa isang zombie. Bakit hindi ito natukoy kanina? Medyo kinakabahan si Direktor Wang. Huwag kayong maghinala. Maaari kong ganap na kontrolin ang virus ng gene sa aking katawan.
Normal lang na hindi ninyo ito matukoy. Tumingin ako sa lahat. Nang matapos kong sabihin iyon, ang itim pulang likidong substansya sa aking katawan ay mabilis na nawala. Pagkontrol sa Jin virus. Paano ito posible? Medyo hindi makapaniwala si Wang Zhenyang. Dapat malaman na ang Jin virus ay mapanganib at nakakatakot. Kahit na ito ay maaaring magtagumpay sa pagsasanib. Ngunit may posibilidad na isang araw ay maaaring mawalan ito ng kontrol. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Colonel Lin, hindi pa natin kailanman nakita ang ganitong sitwasyon. Pero kung sinasabi ng binatang ito na kaya niyang kontrolin ang virus, ang desisyon kung kailangan ba siyang ihiwalay at obserbahan, ay ikaw na ang bahala. Tumingin si Wang Zhenyang kay Lin Qianhe. Hindi na kailangang ihiwalay. Naniniwala ako sa kanya. Pagkatapos makuha ni Lin Qianhe ang ulat ng pagsusuri sa Jin, dinala niya ako sa Longya Base. At ang Longya Base ay nasa kanlurang suburb ng Jiangnan City, na may lawak na higit sa 1,000 hektarya. Kumpleto ang mga pasilidad militar, na may 5,000 na mga sundalong may kakayahang espesyal. Karamihan sa mga sundalong ito ay binubuo ng mga E-level at E-level na may kakayahan. Samantalang ang ilang piling tao ay C-level at B-level. Si Ganlin Qianhe, ang kanyang kakayahan ay ang E-level na anino ng kulog na lobo. Ang iyong kakayahan ay espesyal. Kapag ginagamit, maaari itong maisip na isang zombie, na nagdudulot ng takot sa iba. Kailangan kong irehistro ang iyong impormasyon sa Dragon Blood Army, para makuha mo ang espesyal na pagkakakilanlan. Sabi ni Lin Qianhe. Nang marinig ko iyon, nagduda ako. Colonel Lin, ibig bang sabihin nito ay sasali na ako sa Dragon Blood Army, at magiging bahagi ng Dragon Fang Base, dahil kailangan mo ngayon ng isang puwersa na magagarantiya para sa iyo. Kung wala kang espesyal na pagkakakilanlan, kapag naging zombie ka balang araw, tiyak na sunod-sunod ang mga problemang kakaharapin mo. Mataas ang seryosong tono ni Lin Qianhe nang sabihin niya ito. Pwede pa ba akong sumali sa pambansang pagsusulit sa kolehiyo ngayon? Naisip ko ito at nagtanong ako nang may pagkamausisa. Dragon Blood Car Group pwede kang sumali. Dragon Blood Legion pero hindi na kailangan. Dragon Blood Legion kahit makapasok ka sa universidad ng mga may kakayahan. Dragon Blood Legion sa huli, kukunin ka rin ang Dragon Blood Army. Kung gusto mong magkaroon ng mas magandang kinabukasan, maaari mong bilisan ang pag-angat ng iyong antas sa gitnang antas. Sa panahong iyon, maaari mong irepresenta ang Longya Base upang lumahok sa taunang malaking kompetisyon ng mga kakayahan ng buong hukbo ng Longsu Corps sa katapusan ng Nobyembre. Basta't makapasok ka sa nangungunang 30 ng elite group, makakapag-aral ka sa medium o large base. Habang sinasabi ito, tila naisip ni Lin Qianhe ang isang bagay at lumingon sa akin. Ang mga may kakayahan ay kailangang magpataas ng kanilang lakas. Hindi lamang sa pamamagitan ng maraming laban upang paunlarin ang kasanayan sa kakayahan. Kailangan mo ring sumipsip ng kristal mula sa zombie o halimaw. At ang Dragon Fang Base ay kayang magbigay sa iyo ng mga resources na hindi kukulangin sa mga universidad ng mga may kakayahan. Bukod pa rito, maglalabas ang base ng ilang mga misyon. Mas marami kang pagkakataon sa aktwal na labanan kaysa sa mga estudyante. Dahil sa paliwanag na ito ni Lin Qianhe, nagkaroon agad ako ng layunin sa aking puso. Taglay ko ang kakayahan ng Virus Dominator at ang Blacklight Virus. Ang tanging paraan para mabilis na umangat ay ang pagsanib. Mukhang ang pagiging bahagi ng Dragon Blood Army at pagsali sa Dragon Fang Base ay talagang ang pinakamagandang desisyon. Ngayon, mahigit 4 na buwan pa bago ang malaking kompetisyon ng buong hukbo. Basta mabilis ang pag-unlad ko. Baka ngayong taon ay magkaroon ako ng pagkakataon na makahabol. Hindi nagtagal, dinala ako ni Lin Qianhe sa kanyang opisina. Pagkatapos, inilabas niya ang isang form at iniabot sa akin. Jiang Chen, kailangan mong ilagay ang impormasyon tungkol sa iyong kakaibang kakayahan dito. Mas malakas ang iyong kakayahan. Mas bibigyang pansin ka ng mga mataas na opisyal ng militar. Kinuha ko ang form at inilagay ang aking personal na impormasyon. Kasabay nito, sa bahagi ng impormasyon ng kakaibang kakayahan, isinulat ko ang tagapamahala ng Blacklight Virus. Sa oras na ito, nakita ni Lin Qianhe at ng kanyang adjutant ang impormasyong inilagay ko. 3 Pebrero sa oras na ito, nakita ni Lin Qianhe at ng kanyang adjutant ang impormasyong inilagay ko. 5/205. 3 Marso hindi maiwasang magpakita ng pagkamausisa sa kanilang mga mata. 2,403. 3 Pebrero pa lang ang pangalan ng inilagay mo ay Blacklight Virus. 3 Marso pa lang ang pangalan ng inilagay mo ay Blacklight Virus. 00000 iti, 2,950 0. Ito ang unang beses kong narinig ang virus na ito. 9,700 lego iki, 2,950 defense 100 550. Ang pinakamaraming beses na lumitaw na virus sa kasaysayan ay ang DE virus. Ghost virus. Parasitic spore virus. Kapag ang karaniwang tao ay na-inject ng virus na ito, lahat sila ay naging mga zombie na may nakakatakot na lakas. Ngunit hindi ko alam kung ang virus na ito ay mas malakas kaysa sa mga iyon.
Tanong ni Lin Chayanhe. Ang mga kakayahang ipinakita ni Jiang Chen dati. Tiyak na mas malakas kaysa sa mga virus na ito. Sabi ng opisyal. Malakas ay malakas. Ngunit tiyak na hindi ito kasing lakas ng is na antas ng kakayahan. Sa tingin ko, ang itim na virus ay nasa antas ng ilang. Say ni Lin Chayanhe. Ngunit sa sandaling sinabi niya ito, napansin niya na unti-unti kong inilista ang mga tiyak na kakayahan ng itim na virus. Sumipsip ng enerhiya. Super pisikal na kakayahan. Pagsasaayos ng anyo. Super pagbabalik. Ang apat na ito ay mga kakayahang sinadya kong pinadali. Pangunahing talento ng virus na nangingibabaw. At ang pagsipsip at pag-evolve ng pangunahing virus ng itim na liwanag. Ito ang aking lihim na baraha. At sa oras na ito, nakita ni Lin Chayanhe na natapos ko na. Bigla siyang tumayo ng mabilis. Agad niyang kinuha ang talahanayan. Nang makita niya ang nakasulat na 4 na uri ng kakayahan. Napakunot ang kanyang noo. Aba, ang 4 na kakayahang ito ay masasabi na medyo karaniwan lang. Sayang naman. Malaki ang posibilidad na ang Blacklight virus ay dapat na level. Sobrang layo mula sa level. Marahil ay may naisip siyang bagay. Tumingin si Lin Chayanhe sa akin na may pagdududa. Gang Chen, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit hindi ka pumili ng is na antas ng kakayahan? Colonel Lin, noong una, gusto ko rin sanang pumili ng is na antas ng ebolusyon na gamot. Ngunit naramdaman kong sobrang nakakatakot ng enerhiyang lumalabas dito, na nagdulot sa akin ng panghihina ng loob. At ang itim na virus, pakiramdam ko ay may koneksyon ako dito. Kaya pinili ko ito. Sabi ko ng seryoso. Nang marinig ito, malalim na huminga si Colonel Lin. Sa wakas ay naayos na ang kanyang emosyon. Tama ka. Ang extra level na evolution serum ay tuluyang sisira sa genetic recombination. Sobrang sakit kapag nagigising ka. Hindi mahina ang Blacklight virus. Maganda na kaya mo itong kontrolin. Pagkatapos dalhin ng adjutant ang aking Dragon Blood Army V. Tanghali na noon. Jiang Chen. Hindi na maaga ang oras. Bakit hindi tayo sumama sa kantina ng base para kumain? Nag-imbita sa akin si Lin Chayanhe. Para sa mga sundalo ng Longya, ang high level na kakayahan ay sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat. Colonel Lin, sadyang dinala niyo ako para sa inspeksyon ngayon. At tinulungan niyo akong ayusin ang mga dokumento para sa longsuit. Nahihiya naman akong abalahin ka pa. Matagal na akong wala. Nag-aalala na siguro ang pamilya ko. Gusto kong umuwi muna. Seryoso kong sinabi. Tumango si Lin Chayanhe. Tandaan mong pumunta bukas ng umaga sa Longya Base para mag-report. Kasama ka sa mga bagong miyembro na sasailalim sa pagsusulit ng kakayahan. Pagkatapos ng pagsusulit, magbibigay ang base ng mga posisyon sa inyo. At magtatalaga ng mga espesyal na misyon. Di nagtagal, dinala ako ng aide ni Lin Chayanhe malapit sa subdivision. Tiningnan ko ang oras, 1:00 ng hapon. Nasa trabaho pa sina tito at tita. Kaya naisipan kong maglakad-lakad sa palengke. Mayroong karne ng kakaibang hayop sa palengke. Pwede akong bumili ng kaunti para kainin. Tingnan kung ano ang magiging epekto. Sa mga virus, ngayon tumaas ng husto ang kalusugan ng lahat. Bihira ng magkasakit ng sipon, lagnat at mga malulubhang sakit. Kung nais mong gisingin ang mga kakayahan sa pamamagitan ng paghawak sa virus, kailangan ng swerte para makatagpo nito. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta ako sa pinakamalaking pamilihan ng sariwang pagkain sa paligid. Pumili ako ng isang pwesto ng walang gaanong pag-iisip. Nakabili ng 2 hindi nakapasok na mutant na ligaw na manok. Umalis sa pamilihan. Pumunta sa isang sulok na walang tao. Tumingin ako ng isang sulyap. Napansin ko walang tao sa paligid. Walang pag-aalinlangan. Agad akong nagbago sa anyo ng virus. Kasabay nito, nagtipon ako ng 2 itim na pangil sa aking kamay. Sumaksak sa loob ng nabagong ligaw na manok. Hindi mo maubos ang nabagong ligaw na manok. Karagdagang gene point. Hindi mo maubos ang nabagong ligaw na manok. Karagdagang 1 gene point. Talagang hindi nagkamali ang Blacklight virus. Tama nga, ang pagsipsip ng biomass ay nagdadala ng gene points. Tumingin ako sa nabusog na nabagong ligaw na manok at labis akong nasasabi. Bigyan mo ako ng pagpapalakas. Nagamit mo ang 2 puntos ng gene. 1-1-0-1-0-1-0-1-5-1-5-1-3-1-3 siyam panandang pandagdag 12-13-12-2 nagamit mo ang 2 puntos ng gene. 1-1-0-1-0-1-0-1-5-1-3-1-3 ang katawan ay nakakuha ng kaunting pagtaas sa lahat ng aspeto. Ang katawan ay nakakuha ng kaunting pagtaas sa lahat ng aspeto. Antas 2%. Nararamdaman ang sariling lakas, liksi, tibay, at iba pang kakayahan ay bahagyang tumaas. Hindi ko maiwasang umiti sa aking mukha. Hindi ko inasahan na ang gene points ay maaaring direktang magpataas ng antas. Kaya't ngayon, kailangan ko na lang makakuha ng 100 gene points para maitaas ang antas ko sa mid-level ng mababang antas. Sobrang saya naman ito. Nasa isip ko, handa na akong alisin ang Blacklight virus. Sa mga sandaling iyon, biglang may 2 low-level na esper na dumaan mula sa malapit. Nang makita nila ang delikado kong itsura,
Biglang lumaki ang kanilang mga mata at sumigaw pa atras. Nandito ang nagtatagong halimaw na si Sangchay. Bilis, patayin natin siya. Sa sinabi nilang iyon, agad akong natauhan. Dahil sumali ako sa Dragon Fang base. Hindi ako tumakas. Mabilis kong pinawi ang Blacklight virus. Hinipo ko ang Dragon Blood Army V sa bulsa ko. Handa akong ilabas ito anumang oras para magpakilala. Pero sobrang matindi ang reaksyon ng mga mababang antas na may kapangyarihan. Hindi na nila ako pinakinggan at agad akong inatake. Bitbit nila ang mga espada, pamalo at mabilis na lumapit. Napakunot ang aking noo nang makita ko ang sitwasyon. Agad kong pinagsama-sama ang itim na bakal sa kamay ko. Sa ilang galaw lang, napabagsak ko sila sa lupa. Ako ay isang mutant ng Dragon Blood Army. Tama lang na sinubukan ko ang aking kapangyarihan. Tumingin ako sa ilang tao sa lupa na humihiyaw. Ipinakita ang isang ihi na may tatak ng Dragon Blood. Isa sa mga kalbo nang makita ito. Napansin ang mga salitang tagapamahala ng Blacklight virus sa di. Bigla siyang napatigil. Shit! Talagang miyembro ng Dragon Blood Army. Nakatanggap tayo ng suntok na walang dahilan. Kanina, sino ang nag-iingay? Babasagin ko ang mga binti mo. Nagmumurang may kapangyarihan ang nagreklamo. Pagkatapos ay agad siyang tumayo. Nang may pilay, lumapit siya sa akin at nagbigay galang. Ginoo, kagabi ay isang hindi pagkakaintindihan. Kami ng ilan ay mula sa lokal na patrol. Dahil sa mga nakaraang araw, madalas may mga nawawala sa paligid ng pamilihan. Ayon sa mga saksi, ito ay dulot ng isang zombie. Kaya't kami ay nakikipagtulungan sa ahensya ng mga may kapangyarihan para sa investigasyon. May mga zombie na nakapasok dito. Paano mangyayari iyon? Dapat ito ay gawa ng tao. May isang sulyap ng pagkabigla sa aking mga mata. Hindi namin ito alam. Ngunit naglabas na ang Bureau of Abilities ng kaugnay na misyon. Kung interesado ka, maaari mong tingnan. Ipinaliwanag ng kalbo na may kakayahan. Hindi kayo dapat makilahok sa misyon na ito. Ang mga zombie na kayang magtago. Tiyak na mas malakas sila kaysa sa inyo. Dapat kayong umuwi agad. Tumingin ako sa kanila at seryosong sinabi. Hindi ito dahil sa labis na awa ko. Kundi dahil ako ay sumali sa militar. Ang pagbabantay ay tungkulin ko. Dagdag pa, nasaktan ko sila kanina. Kung mananatili pa sila dito, kapag nakatagpo ng nakatagong zombie, tiyak na mamamatay. Dahil ito ay zombie. Tiyak na may virus sa katawan nito. Basta't mahanap ko ito. Hindi lamang ako makakakuha ng isa pang uri ng virus, kundi makakakuha rin ako ng gene points at ang kakayahan nitong magtago. May kumikislap na ginto sa aking mga mata. Mabilis na umalis ang mga kalbo. Nagkunwari akong karaniwang tao para mahuli ang biktima. Ngunit naglibot ako sa mga madidilim na sulok malapit sa pamilihan na walang tao. Ngunit wala akong natagpo ang anumang bakas. Sige na, bumalik na lang ako sa bahay. Tumingin ako sa papalubog na araw at umiling ng walang magawa. Bigla kong napansin sa aking gilid. Sa madilim na atik ng isang bahay malapit, lumitaw ang isang nakakatakot na mukha. Nang masusing tingnan, napansin na ang aninong ito ay nakadapa sa pader. Napuno ng dugo at laman. Na talagang nakakadiri. Elite na manlalamon. Mababang antas, huli. Pagsusuri ng virus. Nahawa ng DC virus. Nag-evolve sa pamamagitan ng paglalamon ng maraming kapwa niya. May likas na instinto bilang mga ngaso. Kaya pala marunong siyang magtago at manghuli. Ngayon na nagkita tayo. Wala kang dahilan para makaligtas. May malamig na tingin ang dumaan sa aking mga mata. Sa oras na ito, nakita ng liker na isa lang akong ordinaryong tao. Bigla siyang bumukas ng bibig at mabilis na sumugod papunta sa akin. Pero hindi pa siya nakalapag. Isang itim na chain blade ng virus ang kumikislap. Agad na nahati sa dalawa ang katawan ng liker. Talagang patay na patay siya. Nakakadiri talaga ang hayop na to. Medyo hindi maganda ang itsura ko. Pero dahil ayokong magsayang, direct akong kinukuha ang virus at mga gene points. Nilamon ang mababang antas na mutated zombie. Dagdag ng 50 gene points. Matagumpay na nakuha ang malaking halaga ng Kihi virus. At ganap na nakontrol ito. Babala, hindi ka nakakuha ng bagong kakayahan mula sa Kihi virus. Maari mong i-convert ang nakuha mong Bihi virus sa 50 gene points. Hindi mo na ipasa, maaari mong i-convert ang nakuha mong Bihi virus sa 50 gene points. 50 gene points. Maaari mong i-convert ang nakuha mong Bihi virus sa 50 gene points. Ang DC virus ay nagiging. Nararamdaman ang feedback mula sa talento. Ako'y labis na nagulat. Ang Blacklight virus bilang pinakamalakas na gene virus. Saklawin ang DH virus. Napaka-normal na hindi magising ang mga kakayahan. Hindi ko lang inasahan na maaari pang A-convert ang DH virus sa gene points. Isang mababang antas na tagapagsipsip ay makapagbibigay sa akin ng 100 gene points. Sobrang saya nito 7-8. 500 talagang natutuwa ako. Walang pag-aalinlangan, agad kong idinagdag ang lahat ng puntos. Sa susunod na segundo, naramdaman ko ang aking mga kamay at paa na parang pinuno ng espiritu. Mabilis na tumaas ang iba't ibang katangian. Sa isang kisap mata, ang aking antas ay diretsong umakyat mula sa mababang antas ng simula hanggang sa mababang antas ng gitna. Kahit na makatagpo ako ng mga halimaw sa gitnang antas,
Kaya kong pumatay ng isang tao sa isang saksak. Sobrang tiwala ako sa sarili ko. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ako sa ilalim ng gusali ng Jing Si Uyuan. Nasa labas na ng trabaho si Tito Sang Bichuan at Tita Sukin. Nakaon na ang ilaw sa kanilang 15 GA floor. Ngunit nagulat ako nang hindi tumawag si Tito ngayon. Baka tungkol ito sa pagkaka-quarantine ko dahil sa Blacklight virus. Napagalit ko si Tito. Inihanda ko na ang sarili ko na mapagsabihan. Agad kong binuksan ang pinto at pumasok. Iba ang pakiramdam ng atmosfera sa sala. Si Tito at Tita ay seryoso ang mukha. Nakaupo sila sa sofa at nanonood ng Z. Parang hindi nila ako pinapansin. Pero ang ikinagulat ko ay, bumalik si Pinsan Zhang Xiaowan mula sa bakasyon. O ay, hindi ba't siya yung sobrang henyo na hindi interesado sa test na antas ng ebolusyon na gamot? Sabihin mo nga sa akin. Yung ininject mong Jin virus, talagang Diyos na antas ba? O Diyos na antas nga? Ngumiti si Zhang Xiaowan at may pang-asar na tono. Habang sinasabi ito, umikot siya sa paligid ko ng 2 beses. Narinig ko sa balita, hindi ba't kaya mong maging zombie para harangan ang bala? At talunin ang air level na may kapangyarihan. Gumawa ka ng zombie para makita ko, ate. Habang bumababa ang boses ni Zhang Xiaowan, ako'y nakahinga ng maluwag. Xiao Chen, maari mo bang ipaliwanag kung bakit hindi mo pinili ang air level na kapangyarihan? Humigop si Zhang Bichuan. Tio, ang is na antas ng gamot ay sobrang mapanganib. Ang panganib pagkatapos ng iniksyon ay hindi mas mababa sa virus ng Jin. Ngunit ang mortality rate ng virus ng Jin ay halos 100%. Kung mamatay ka, hindi ako mapapatawad ng mga magulang mo kahit na sila'y mga multo na. Sumigaw si Zhang Bichuan habang pinalo ang mesa. Nang marinig ko ito, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Sige na, tatay. Wala namang masama, di ba, pinsan? Dahil nandito na siya, wala na tayong dapat ipag-alala. Pinagsaluhan ni Zhang Xiaowan ang aking balikat. Bakit hindi mo piliin ang magandang is na kakayahan? Pumili ka pa ng sirang virus. Gang Chen, umaasa pa ang tiya mo na magigising ang malakas mong kakayahan at maging top-notcher ka. Basta makapasa ka bilang top-notcher. Magbibigay ang syudad ng isang marangyang bahay. At milyong-milyong cash. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang tumira sa ganitong masikip at sira-sirang lugar. Pero ikaw, ganyan ka pa rin walang gana. Sayang lang ang mga taon na inalagaan ka namin. Nagreklamo si Suking. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang mukha ni Zhang Bichuan. Hindi nakatiis at itinaas ang kamay upang magalit. Sujing, itigil mo yan. Nakita ni Suking ang sitwasyon at agad na namula ang kanyang mga mata. Zhang Bichuan, gusto mo bang saktan ako? May mali ba sa sinabi ko? Ang dami na nating nagastos para sa batang yan itong mga taon. Sa huli, ganito pa ang ginawa niya sa atin. Pinagtatanggol mo pa siya. Wala talagang utang na loob ang batang yan. Kung meron man siyang konsensya, hindi niya pipiliin ang Jin virus. Malakas na sinabi ni Suking. Tumigil ka na. Delikado ang mag-iniksyon ng is na antas ng ebolusyon na gamot. Kahit na siya ay nagising na may inaantas ng kapangyarihan. Siya pa rin ang aking pamangkin. Paano mo nagagawang magkaroon ng ganitong material na pag-iisip? Sabi ni Zhang Bichuan na may masamang mukha. Pagkarinig sa mga salitang ito, bigla na lang umiyak si Suking. CJ. May material ako. Pagdating ng panahon, papasok siya sa universidad ng mga may kakaibang kakayahan. Ang matrikula doon ay umaabot ng 200,000 kada taon. Sa liit ng sweldo mo, ikaw na lang ang magpalaki sa kanya. Huwag mo na kaming suportahan ni Xiaowan. Bukas, lilipat na ako ng tirahan. Pangako, hindi na ako gagastos mula sa iyo kahit 1 sentimo. Pati matrikula ni Xiaowan, huwag mo na ring bayaran. Basta't mas malapit ka sa pamangkin mo. Si Suking ay umiiyak at nagwawala. Inabot niya ang kamay at gustong hilahin si Zhang Xiaowan. Nakita ko ang eksenang ito. May halo-halong emosyon ako. Tia, inimbitahan ako ni Colonel Lin mula sa Longya Base na sumali sa Longsu Corps. Bukas ng umaga, mag-ulat na ako sa Longya Base. Pagkatapos, inilabas ko ang aking Dragon Blood Army D. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa ng SAA, Dragon Blood Car Area. Inaanyayahan kang sumali sa Dragon Blood Army, Dragon Blood Car Park. Hindi napigilang mapatili si Zhang Bichuan, Dragon Blood Car Park. Samantala, si Suking ay dali-daling pinunasan ang kanyang luha at kinuha ang V. Nang malinaw niyang makita ang nilalaman ng E, agad siyang napangiti. Talagang hindi ka nagkamali, mabuti kang pamangkin. Masayang-masaya si Suking habang nagsalita. Oh, Chen. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Siguradong gutom ka na. Umupo ka muna. Gagawa agad si tita ng masarap na pagkain para sa'yo. Sabihin mo lang kay tita kung anong gusto mong kainin. Napangiti si Suking ng excited. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang magkomento sa isip ko. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Ha ha ha. Hindi ko inakalang sumali ka sa Dragon Blood Legion. Talagang natutuwa ang tito mo para sa'yo. Ngayong gabi, kailangan nating mag-inuman ng maayos. Pinatong ni Zhang Bichuan ang kamay niya sa balikat ko, puno ng kasiyahan. Jiang Chen, uminom ka pa mamaya ha. Sasamahan din kita sa pag-inom.
May ilang hindi ka nais-nais na bagay. Diretso na lang nating kalimutan. Umupo si Zhang Xiaowan sa tabi at ngumiti sa akin. Di nagtagal, nakagawa si Suking ng isang malaking hapagkainan. Ang hapag na ito ay tiyak na isa sa pinakamaganda na nakita ko sa mga nakaraang taon. Buti na lang hindi ako nagkasala. Kung hindi, mukhang medyo katulad ito ng pagkaing pang-execution. Halika, halika, halika. Kumain ka, Xiao Chen. Ate mo, kukuha ako ng ulam para sa'yo. Labis ang pagiging magiliw ni Suking. Parang hindi niya kailanman nasabi ang mga sinabi niya noon. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa Dragon Fang Base. Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, may 10 piling may kakaibang kakayahan na nirecruit ng Dragon Fang Base. 3 tao ang may antas na I na kakayahan. 2 tao ang may antas na L. Ang natitirang 5 tao ay lahat may antas na G. Ang katuwang na si Yan Rui. Nang marinig ko ito, agad kong naisip na ako ay may antas na L. At ang isa pa, hindi naman siguro. Nagtaka akong tumingin kay Yan Rui. Tama ang hinala mo. Yung babae na si Yun Xiu ay sumali rin. Ngunit siya ay inanyayahan ng ibang mga kapitan sa loob ng base. Napansin ni Yan Rui ang aking tingin at inayos ang kanyang salamin. Mabilis kaming nakarating sa testing hall ng Longya Base. Sa oras na ito, may higit sa 10 tao sa loob. Kabilang dito, 4 na tao ang nakasuot ng combat suit. Lahat sila ay nasa 20. Yan Rui, nandito ka na sa wakas. Naghihintay ang lahat sa inyo. Isang magandang babae na may mahabang pulang buhok ang umiti kay Yan Rui. Nang marinig ito, si Yan Rui ay nahiyang umiti. Pasensya na. Naghintay ng matagal. Dahil nandito na ang lahat. Simulan na natin ang pagsusulit. Kasabay ng kanyang sinabi. Pumila ako kasama ang iba pang 9 na espesyal na inanyayahang may kakaibang kakayahan para sa pagsusulit. Jiang Chen. Ang pagkatalo ko sa iyo kahapon ay isang aksidente lang. Ngayon, kabisado ko na ang iba't ibang paraan ng paggamit ng Frost Domain. Ikaw na lang na isang walang kwentang nilalang na tinurukan ng Jin Virus. Hindi mo na ulit ako matatalo. Biglang lumapit si Yun Xiu sa akin at mayabang na nagsalita. Pagkasabi niya, tumindi ang tingin ko. Sa susunod na segundo, kumislap ang itim na liwanag. Isang itim na latigo ang biglang tumama papunta sa mukha ni Yun Xiu. Nakita ni Yun Xiu ang nangyayari at nagulat siya. Pero nang malapit ng tamaan ng latigo ang kanyang mukha, biglang binalutan ng mapusyaw na asul na liwanag ang latigo. Huminto ito sa harap ng kanyang mukha. Isang salita lang, sumugod na. Talagang mainitin ang ulo ng batang ito. Yan Rui, hindi mo ba aalagaan ang mga taong dinala mo? Isang payat na binata na may malamig na hitsura ang lumitaw dito. Mayroong bahagyang asul na liwanag na lumalabas mula sa kanya. Parang nag-uumpisa siyang gumamit ng kapangyarihan. Wuzi! Siyang siya, ikaw ang unang nagpasimula ng alitan. Isang mataas na antas ng may kakayahan ang nakikialam sa mga bagay ng mga baguhan. Parang hindi yata tama sa alituntunin. Kung gusto mo, maglaban tayo. Matamang tumingin si Yan Rui kay Wuzi. Nang marinig ito, napasingkit ang mga mata ni Wuzi. Pagkatapos ay malamig siyang suminghal at hindi na nagsalita. Matapos ang munting abala na ito, nagsimula na ang pagsusulit. Ang pagsubok sa lakas ng atake ay walang duda na isang mahalagang bahagi ng pagsukat sa lakas ng mga bagong kakayahan. Lumapit para subukan. Isang tauhan na nakasuot ng uniforme ng logistics ang bumasa ng pangalan. Pagkatapos ay nakita ang isang matipuno at may taas na mga 1 metro, 9 na lalaki na lumapit sa testing machine. Siya ay biglang umungal ng malakas. Mabilis siyang nag-transform sa isang mabangis na tao na parang wild boar. Sa susunod na segundo, siya ay nakayakap ng kanyang mga kamao at nakaharap ang mga siko palabas. Diretso siyang sumugod sa testing machine na parang wild boar. Nakatakot na pagsabog ng lakas. Ang lakas na index sa testing machine ay mabilis na umakyat sa 3,000 kilo. Ang mga bagong kakayahan na nakapila ay nakakita ng eksenang ito. Hindi nakapagpigil na humigop ng malamig na hangin. Hindi nila inasahan na ang unang pagsusuri ay ganito kalakas. Mabilis na nakumpleto ng 3 guy level na mga may kakayahan ang lakas na pagsusuri. At ang kanilang lakas ng atake ay hindi lumampas sa 1,500 kilo. Narinig ko na ang taong ito ay ang pinakamaganda sa isang paaralan. Antas na tagapagdala ng yelo at lamig. Hindi ko alam kung mas malakas ang atake niya kaysa kay Zhu Dashuang. Tahimik na nag-uusap ang lahat habang pinapanood si Yun Xiu na lumalapit. Sabi ni Yun Xiu, itaas ang kanyang mapagmataas na ulo. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Jiang Chen, maghintay ka lang. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Habang sinasabi ito, biglang nagkaroon ng malamig na hamog sa paligid ni Yun Xiu. Bumaba ang temperatura sa loob ng malaking silid ng ilang grado. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Nagtipon siya ng isang yelo na kristal na mahabang pana sa kanyang kamay. Habang hinahatak niya ang yelo na pana, biglang lumitaw ang isang yelo na kristal na palaso sa string. Binitiwan niya ito at pinana. Isang asul na liwanag ng yelo ang biglang tumama sa testing machine. Biglang tumaas ang halaga. 4,000 na gramo. Grabe. Ito na ba ang antas na kakayahan? Sobrang lakas naman. Maraming nag-uusap-usap. Sa puntong ito, napansin ni Yun Xiu ako. Jiang Chen, ikaw na isang taong nag-iniksyon ng Jin Virus.
Siguradong nanghihina na ang katawan mo. Kung malalampasan mo ako. Mula ngayon, bilang isang S-class na may kakaibang kapangyarihan, magiging assistant mo ako. Yun siyo, umalis ka sa daan. Hindi ka karapat-dapat. Kalma lang ang mukha ko. Habang sinasabi ko ito, lumapit ako agad. Walang pag-aalinlangan. Ang buong katawan ko ay agad na balot ng itim at pulang likidong substansya. Itinaas ko ang aking braso. Tahimik na lumitaw ang buwan, hugis na matalim na sandata na may gagi na aura. Sa susunod na segundo, pinatindi ko ang liwanag. Bigla kong hinampas ang matalim na sandata. Agad na umusok ng itim ang testing machine. Nagpakita ng maraming kalituhan ang screen. Grabe! Anong nangyayari dito? Pinausukan niya ang testing machine. Sobrang lupit naman ito. Lahat ng bagong sumasali sa test ay naguluhan. Pati si Narui at ang 5 major na kasama niya. Ay nagulat din sa nakita nila. Ang maximum na kayang sukatin ng testing machine ay 15,000 kg force. Ganito kalakas, tanging mga mid-level na may kapangyarihan lang ang nakakagawa. Isang baguhang may kakayahan lang siya pero napausok niya ang testing machine. Ibig bang sabihin, ang lakas ng kanyang wasak ay katumbas ng isang mid-level na may kakayahan. Tinitigan ako ng pulang buhok na major na parang hindi makapaniwala. Nang marinig iyon, malamig na humalukip-kip si Woozie. Noong mababa pa ang antas ng pinuno noon, 12,000 dime lang ang kaya niyang sirain. Siya, na tinurukan lang ng Gene virus. Paano magkakaroon ng ganitong lakas? Sa tingin ko, luma na ang makina. Palitan mo na lang ng ibang makina para sa kanya. Habang nagsasalita, nagpalitan ng opinyon ang 5 major. Nagpasya silang ako ang muling mag-test. Pero makalipas ang ilang minuto, isa na namang testing machine ang umusok. Napamulagat ang lahat ng naroon. Mukhang jackpot ang nakuha ng kapitan ngayon. Mukhang ang Blacklight virus ay kabilang sa pinakamataas na antas kahit sa mga S-class na kakayahan. Nagmamadali ang talukap ng mata ni Rui. Kahit na siya ay kilala sa pagiging kalmado at matatag. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Samantalang ang mukha ni Woozie ay naging kulay bakal. Paano ito posible? Baka minamaliit ko ang batang ito. Kasabay nito, ang iba pang mga bagong kakayahan na sumasailalim sa pagsusuri ay nanlumo. Lalo na si Yun Siu. Nagsimula na siyang magduda sa kanyang buhay. Ako ay isang marangal na S-class na may kakayahang elementong supernatural. Siya ay isang taong puro lakas lang ang alam. Alaynan, siguradong ganoon niya. Malakas lang siya sa simula. Sa hinaharap, siguradong hindi niya ako matatalo. Ipinapaniwala ni Yun Siu ito sa sarili niya. Nagsisimula na naman siyang maging kumpiyansa. Woozie, nabasag na ni Jiang Chen ang record ng base. Wala ka na sigurong reklamo ngayon, di ba? May ngiti sa labi si Rui. Pagkarinig nito, muling dumilim ang mukha ni Woozie. Bigla siyang napabuntong hininga at tumalikod. Makalipas ang ilang oras, natapos na ang lahat ng pagsusulit. Ako ang nangunguna sa lahat ng aspeto. Lahat ng datos ay talagang pinadapa si Yun Siu sa lupa. Ngunit mabilis magbago ng mukha si Yun Siu. Minsan nagugulat. Minsan naman ay hindi matanggap. Kahit gaano ka pa kalakas. Maari ka lamang gumawa ng pisikal na atake. Hintayin mong ma-develop ko ng buo ang Han Shuang Hiyu. Isang malamig na bagyo ng hamog ang kayang pumatay ng daan-daang halimaw. Ito ay isang bagay na hindi mo kailanman magagawa. Itinaas ni Yun Siu ang kanyang ulo ng mataas. At ako ay talagang ayaw makipag-ugnayan sa babaeng ito. Tama nga. Napakataas ng limitasyon ng makapangyarihang elemento. Hindi ito maihahambing sa mga halimaw ng lakas. Para sa Dragon Blood Legion, ang mga malalakas na taglay ng kapangyarihan ng elemento ang tunay na sandatang pangstratehiya. Ang ganitong nilalang na may malakas na individual na kakayahan ay limitado na ang silbi sa hinaharap. Bulong ni Woozie sa sarili. Bagaman hindi niya binanggit ang pangalan. Alam ng lahat na para sa akin ang sinasabi niya. At nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang tumawa ng may paghamak. Walang silbi ang mga nilalang na puro lakas. Kapag nakatagpo kayo ng boss na mahirap talunin, maging mahinahon kayo. Dapat malaman ninyo na sa mundong ito, ang mga makapangyarihang halimaw ay kadalasang nag-iisa. At may dala na itim na virus. Kung mamatay si Yun Siu ngayon, madali ko ring makukuha ang A-level na Frost Domain. Simpleng lakas na uri ng kapangyarihan. Medyo nakakabagot nga. Hindi ko rin alam kung ano ang unang misyon na ibibigay sa akin. Sana makakuha ako ng bagong kapangyarihan kung makakalaban ako ng iba. May bakas na pananabik sa aking mga mata. Di naglaon, dinala ako ni Rui sa isang maganda at maaliwalas na subdivision. Ito ang dormitoryo para sa mga piling may kakaibang kakayahan. Kumpleto ang lahat ng pasilidad dito. Jiang Chen. Ang villa na ito ay magiging iyong dormitoryo. Sa 5 bagong B-level na may kakayahan kanina. Iniimbitahan ko si Zhu Dashuang na maging iyong opisyal. Ngayon ikaw ay may ranggong segundo. Sa mga susunod na misyon, maaari mong isama si Zhu Dashuang. Si Zhu Dashuang ay kasalukuyang nasa pagsasanay. Kailangan niya ng mga 3 araw bago siya makapunta. Sa oras na iyon, dadalhin niya ang iyong shoulder insignia at combat uniform. Kung mayroon kang hindi naiintindihan pagkatapos nito, maari mo siyang tanungin. Tama, may training ground sa base. Kung wala kang gagawin sa loob ng 3 araw,
Maari kang maglibot sa training ground. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Yanrui sa kanyang mga gawain. At mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa mga araw na ito, hindi ako nag-aksaya ng oras. Gumamit ako ng kakayahan ng Blacklight Virus upang makabuo ng maraming kasanayan. Ngayon, hindi lamang ako makagawa ng mga armas tulad ng matulis na pang-atsara na mahaba, malaking martilyo, at iba pang mga nakakasakit na armas. Nakapagtipon ako ng virus armor sa aking katawan. Mukha itong astig at puno ng lakas. At ang mga kakayahan nitong tumulong. Tulad ng sensory visual at auditory abilities ay lubos na napabuti. Ngayon, ako ay mukhang isang demonyo na nakasuot ng baluti. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Hindi ko maiwasang umiti. Pagkatapos, ang itim na likidong substansya ay bumalot sa aking kamay. Ang hawakan ng malamig at matalim na espada ay biglang lumitaw sa aking kamay. Kung susubukan ko ang lakas ko sa anyo kong ito. Baka isang hiwa lang, mapuputol ko ang testing machine sa dalawa. Tinago ko ang mahabang espada at napakakumpiyansa ko sa sarili. Biglang may narinig akong nagmamadaling yabag mula sa ibaba. Ginamit ko ang thermal vision. Kahit may pader, nakita ko ng malinaw ang taong nasa labas ng bakuran. Isa siyang lalaking napakatangkad at matipuno. Kalbo siya at mukhang napakataray at mabagsik ang itsura. Boss, bilisan mong buksan ang pinto. Andito na ako. May hawak na maleta si Zudashuang. Sumigaw patungo sa villa. Nang marinig iyon, umiti ako ng kaunti. Mabilis akong naglakad patungo sa balkonahe. Sa susunod na segundo, naglabas ako ng itim na sinulid at idinikit ito sa pader. Pagkatapos, tumalon ako sa ibabaw ng balkonahe. Umabot ako sa itaas ng pader ng villa. Ang galing mo talaga. Boss, sobrang astig mo. Tumingin si Zudashuang sa akin na labis na nasasabi. Tara, pumunta tayo sa sala para mag-usap. Naglabas ako ng itim na sinulid mula sa aking kamay at binuksan ang malaking pinto. Nahulaan ko na tiyak na nababagot ka sa loob ng base nitong nakaraang 3 araw. Bago dumating, sinabi sa akin ni Deputy Captain yan. Mula ngayon, maaari na tayong tumanggap ng mga misyon mula sa Longya Base. Sinasabi niya, binuksan niya ang backpack at kumuha ng 2 set ng itim na uniforme sa labanan. Isang tactical na relo, isang pistola, at 2 shoulder insignia ng kapitan. Kinuha ko ang tactical na relo na ibinigay ni Zudashuang. At natural na isinusuot ito sa aking kamay. Agad kong kinuha ang isang set ng uniforme sa labanan. May lumabas na itim na likidong substansya sa katawan. Agad nitong tinunaw ang combat suit at baril. Saan kinukuha ang mga misyon sa base? Sabi ko, Boss, ay mirror mo muna ang tactical communication watch mo. Kung gusto mong kumuha ng misyon, pwede kang tumingin sa task section ng opisyal na website ng Longya Base. Nagpakita ng ngiti si Zudashuang. Nagsuot ako ng shoulder epaulet at tumango. Tawagin mo na lang akong pangalan ko mula ngayon. Huwag mo na akong tawaging boss. Ako ay iyong nasasakupan. Ayon sa alituntunin, hindi ko maaring tawagin ang pangalan mo ng diretsyo. Paano kung tawagin na lang kita na Chenji mula ngayon? Seryosong sinabi ni Zudashuang. Pwede rin. Tumango ako at nagtanong. Paano na kita tatawagin mula ngayon? Kuya Chen, pwede mo na lang akong tawaging Dashuang o Laozu. Seryosong sinabi ni Zudashuang. Habang nagsasalita, sanay ko nang binuksan ang tactical na relo. Kasabay ng paglitaw ng isang matalinong screen projection. Biglang lumitaw ang asul na virtual interface sa air. Mabilis akong nag-click papasok. Pagkatapos ay hinanap ko ang tab ng mga gawain. Sa tab ng mga gawain, may mga misyon mula sa Dragon Fang Base. At mayroon ding mga utos mula sa Bureau of Supernatural Abilities ng lungsod. Sinuri ko muna ang sarili kong kakayahan. Sa huli, pinili ko agad ang isang mas angkop na misyon. Ang pambansang pagsusulit para sa mga may kakayahan ay gaganapin sa loob ng 5 araw. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga kandidato. Ang espesyal na unit na tumanggap ng misyon. Mangyaring pumunta sa lugar ng pagsusulit sa Heian County upang linisin ang mga mid-level na halimaw sa loob ng lugar ng pagsusulit. Ang takdang panahon ng misyon ay 2 araw. Ang antas ng kahirapan ng misyon ay mid-level. Ang gantimpala para sa misyon ay batay sa bilang ng mga napatay. Ang bahagi ng gantimpala para sa mga miyembro ng espesyal na unit ay 80%. Deputy, 20%. Isang mid-level na halimaw ay katumbas ng 100,000 piso at 20 puntos ng battle merit. 100,000 piso, 20 puntos ng merito ang ganda ng misyon na ito. 100,000 piso, 20 puntos ng battle merit na papangiti ako. 100,000 piso, 20 puntos ng battle merit tatanggapin ko ang misyon na ito. Isang mid-level na halimaw, 20 puntos ng merit, 100,000 piso hindi lang makakapatay ng halimaw at mag-level up. Makakabili pa ako, 20 puntos ng battle merit, 100,000 piso makakakuha pa ako ng gantimpala. 100,000 piso, 20 puntos ng merit sulit na sulit talaga ito. Sa oras na ito, si Zudashuang ay labis na nagtataka habang tumitingin sa impormasyon ng misyon sa virtual projection. Nang makita niyang ang layunin ng misyon ay patayin ang isang mid-level na halimaw. Hindi niya maiwasang magulat. Nakahanda ka bang tanggapin ang mid-level na misyon na ito? Tama. May problema ba?
Tanong ko. Lahat ay ayon sa iyong pinili. Si Zhu Dashuang ay nagkukunwaring kalmado. Ngunit sa loob ay labis na naguguluhan. Ang mga mid-level na halimaw ay tiyak na. Napakadelikado para sa mga low-level na may kakayahan. Talagang isang malaking tao si Chenje. Na maging opisyal sa ganitong klaseng tao. Kahit na ako'y isang baboy, kailangan kong sumabay sa paglipad. Humigop si Zhu Dashuang ng malalim. Medyo excited siya. Simula nang makita niya ang aking lakas 3 araw na ang nakalipas. Mayroon ng ideya si Zhu Dashuang tungkol sa aking kakayahan. Ngayon ay tatanggapin ko ang mid-level na misyon. Siyempre, pipiliin niyang walang kondisyong maniwala. Natapos na ang misyon. Kailangan mo pa bang maghanda ng iba? Kung hindi kailangan ang trabahong iyan, pwede tayong umalis agad, ano sa tingin mo? Pinatay ko ang projector at tumingin sa kanya. Kuya Chen, mga pangangailangan sa buhay, medical na supply, mga kagamitan. Lahat ay naihanda ko na. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito sa susunod. Binigyan din tayo ng base ng isang off-road na sasakyan. Si Zhu Dashuang ay nagbabalot ng kanyang mga kamay at tila labis na nasasabi. Nang marinig ko ito, ako rin ay nagulat. Hindi ko inasahan na napakamaingat ng plano ng Longya Base. At ang bayan ng Heiyun ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Jiangnan City. Nasa 80 kilometro ang layo mula sa Longya Base. Matapos ang pagbabago ng kalamidad, ang bayan na ito ay laging naliligiran ng madilim na ulap. Puno ito ng malungkot at tahimik na tono. Kami ay tumagal ng mahigit 1 oras. At nakarating ng maayos sa kampo sa labas ng lugar ng pagsusulit. Chenji, kakacheck ko lang ng impormasyon. Mayroong 10 espesyal na unit na tumanggap ng misyon ng paglilinis. Kabilang dito, 8 unit ang mga espesyal na inanyayahan mula sa nakaraang 2 batch. Nang umalis sila sa base, gumamit sila ng mga tagumpay para makuha ang drone ng pagsubok. Gusto ni Siping na makuha ang lahat ng gantimpala sa misyon na ito. At ang isa pang grupo ay pinangunahan ni Ensign Yun. Isinara ni Zhu Dashuang ang taktikal na relo at tumingin sa akin at nagsabi, dumating na rin si Yun Xiu. Sa kanyang lakas, kung makatagpo siya ng mid-level na halimaw, siguradong tatakas na lang siya. Paano siya naglakas loob na kunin ang misyon na ito? May nagdala ba sa kanya? Nakita ko ang gulat sa aking mga mata. Bilang isang lugar ng pagsusulit para sa mataas na paaralan. Hindi marami ang mga mid-level na halimaw sa Black Cloud County. Caution at ngayon, may 10 grupo ang tumanggap ng misyon para linisin. Caution Cots, naisip ko kung gaano kasigawan ang susunod na labanan. Ayokong mag-aksaya ng pagod. Biglang bumangon ang isang pakiramdam ng pangangailangan sa puso. Agad kong binuksan ang mapa para suriin. Tulungan mo akong tingnan kung aling mga lugar ang maaaring may mga mid-level na halimaw. Kung makukumpirma natin ito, diretso tayong pupunta roon. Nang marinig ito, sinimula ni Zhu Dashuang na i-activate ang projection ng mapa. Nakatuon siyang nagmasid. Mga 730 segundo ang lumipas. Matagumpay niyang nahanap ang target. Ang malaking ospital na iyon ay 2 kilometro ang layo. Maraming mababang antas na halimaw sa paligid. Sa tingin ko, mas malaki ang posibilidad na may mid-level na halimaw sa loob ng ospital. Seryosong sinabi ni Zhu Dashuang. Tumango ako nang marinig iyon. CJ, kung ganoon, sige, diretso na tayo. Halos kalahating oras ang inabot bago kami ni Zhu Dashuang nakarating malapit sa sentrong ospital. Pakiramdam ko, sa pagsunod ko sayo, medyo nagiging pabigat ako. Huwag mo nang hintayin ako sa likod. Muna, mag-isa ka nang makarating sa destinasyon. Kailangan lang nating buksan ang tactical watch. Kaya nating makipag-ugnayan anumang oras. Tumingin si Zhu Dashuang sa akin at seryosong nagsabi. Kung ako lang ang mauuna, paano kung salakayin ka ng mga halimaw? Kaya mo ba silang talunin? Nagtanong ako habang nakakunot ang noo. Nang marinig iyon, kumpiyansa si Zhu Dashuang na nagsabi. Boss, basta hindi sila mga low-level na halimaw sa huling yugto. Isang baboy ramo lang ang makakasagasa at madali ko silang mapapatay. Kung mababang antas na halimaw ang makikita, kahit hindi ko sila matalo, makakatakas ako. Agad na naghanap si Zhu Dashuang ng isang gusali para magtago. Samantalang ako ay naglakad ng mayabang patungo sa pintuan ng ospital. Nang itulak ko ang kalawangin na bakal na pinto, ang mga naglalakad na zombie sa paligid ay nayanig. Parang mga makina silang humarap ng matigas. Sa susunod na segundo, parang mga pating na may amoy ng dugo, tumakbo sila patungo sa akin. 10 mababang antas na mga zombie. Talagang makapagbibigay ito ng magandang halaga ng mga gene points. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Walang pag-aalinlangan. Itinaas ko ang kamay ko at naglabas ng isang virus chain blade. Isang itim na liwanag ang kumislap. Agad na lumipad ang mga ulo ng 10 zombie. Nilamon ang mababang antas na zombie. Dagdag ng 0 gene points. Nilamon mo ang mababang antas na zombie. Dagdag ng 0 gene points. Matapos kong lamunin ang 0 bangkay, sobrang saya ko. Ang saya talaga ng mag-farm ng monsters. Isang beses lang, makakakuha ka agad ng 100 gene points. Palakasin mo ako. Sa isip ko, tahimik kong sinabi. Gumastos ng 100 gene points. Ang buong katawan ko ay lumakas sa lahat ng aspeto. Antas, 0%.
Dati, isang gene point lang ay nakakataas na ng 1% sa antas. Ngayon, 10 puntos na ang kailangan para tumaas ng 1%. Mukhang mahirap na pataasin pa ang antas ko sa huling bahagi ng mababang level. May kaunting hirap na. Bumulong ako. Ngunit kahit na ganun, ang bilis ng aking pag-unlad ay higit na mabilis kaysa sa iba. Bigla, may narinig akong isang umuugong na tunog. Tumingala ako at tumingin. Nakita kong ito ay isang reconnaissance drone. Sa oras na ito, ang kamera ng drone ay nakatutok sa akin. Anong departamento ka mula sa espesyal na unit? Ang misyon ng paglilinis na ito ay pangunahing laban sa mga mid-level na halimaw. Hindi mo ba alam iyon? Ngayon, sa isang galaw mo lang ay napatay mo agad ang isa 0 low-level na zombie. Kung kaming lahat sa Special Task Force ay gagaya sa iyo, masisira ang eksaminasyon dito sa bayan ng Heyon. Ang mga salitang pagpuna ay nagmula sa drone. Napakalamig ng tono ng boses. Pagkarinig ko nito, agad akong napatigil at naging seryoso ang aking mukha. Pero bago pa ako makasagot, muling lumabas ang boses ng pagbabanta mula sa drone. Palang pala ito ng mga bagong salta ngayong taon. Kaya pala hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Dahil unang beses mo palang nagkasala. Yung ginawa mong pagpatay sa hayop ng ibang eksamini kanina. Hindi ko na isusumbong sa base. Matagal ko nang inoobserbahan ang ospital na ito. Mas mabuti pang pumunta ka na lang sa ibang lugar. Nang marinig ko ito, napatawa ako ng malamig. Kaya pala ang dami niyang sinabi. Gusto lang pala niyang maagaw ang halimaw. Pasensya na. Matagal ko na ring minamanmanan ang timog na bahagi ng Black Cloud County. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa hilagang bahagi? Kalma lang ang tono ko. Putang ina. Ang tapang mo ah. Makakarating ako dyan sa loob ng 10 minuto. Tingnan natin kung hindi kita mapatumba mamaya. Mula sa drone, narinig ang boses na gulat at galit. Ang ingay mo. Sa susunod na segundo, biglang mailumitaw na baril sa kamay ko. Agad na pumutok ang bala. Tumpak na tinamaan ng drone. Nagdulot ng pagsabog. Kasabay nito, lahat ng mga zombie sa paligid ay nagulat sa tunog ng pagsabog. Dumagsa. Chenji. Kakausapin ko lang si Vice Captain yan. Sabi niya basta't hindi lang tayo sadyang naghahanap ng mga mabababang antas na halimaw para huntingin. Kung ito ay hadlang sa progreso ng misyon ng mga halimaw, lahat pwedeng patayin. Biglang narinig ko ang boses ni Mang Zhu sa tactical na relo. Pagkarinig ko noon, nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Sumiklab ang Blacklight virus. Nabalutan ng itim na armor ang buong katawan ko. Ang buong braso ko ay naging isang higanting itim na talim. Habang papalapit ang dagsa ng mga zombie, sumugod ako at walang tigil na pinagtataga sila. Sa di kalayuan, si Zhu Dashuang ay nakatayo sa tuktok ng gusali at nakita ang nakasisindak na eksena. Ang buong tao niya ay tila naguguluhan. Ito ay higit sa 30 na mga zombie. Kung ito ay isang mid-level na may kakayahan, kailangan niyang umiwas sa panganib. Kung sakaling masaktan o makagat, kailangan niyang putulin ang bahagi ng laman na nakagat. O kaya ay mag-iniksyon ng napakamahal na antidote sa zombie. At ito ay nasa gitna ng grupo ng mga zombie. Parang walang nangyayari, pinutol ang mga gulay. Mabilis na bumagsak ang mga bungo ng zombie. Napaka nakakatakot ng tanawin. Astig si Chen. Hindi napigilan ni Zhu Dashuang ang kanyang pagkasabik at nag-angat ng kamao. Sa harap ng ospital, mabilis kong nakuha ang mga gin mula sa mga bangkay. Sobrang saya ko sa loob. Lahat ng pagpapalakas ng puntos. Nagamit mo ang 350 gin points. Ang katawan ay nakatanggap ng kabuang pagtaas. Antas 35%. Kulang na lang ng 55% na progreso para makapag-breakthrough sa low tier late stage. Talagang nakakatakot ang bilis ng pagtaas na ito. Dapat malaman na ang ibang mga esper ay kailangang mag-ensayo o sumipsip ng crystal cores ng elite magical creatures para dahan-dahang mapataas ang antas. Mukhang may crystal na nucleus din sa loob ng mid-level na halimaw sa loob ng bayan ng Heyon. Mukhang ang dahilan kung bakit gusto ng taong iyon na agawin ang halimaw kanina ay hindi maihiwalay sa crystal na nucleus. Sa aking pagsusuri, hindi ipinagbabawal ng Dragon Blood Legion ang kompetisyon sa pagitan ng mga miyembro ng iba't ibang departamento. Ngunit may isang mahigpit na patakaran ang Dragon Blood Legion na hindi maaaring labagin. At iyon ay hindi maaaring magpatayan ang mga miyembro ng Legion. Kapag may hindi malutas na alitan, maaaring lutasin ng 2 panig ang alitan sa ring ng base. Ang matatalo ay ililipat sa ibang lugar. 3 kilometro ang layo. Isang binatang crew cut na nakauniforme ng panglaban. Napansin niyang ang kanyang drone ay nabaril ng isang putok. Biglang naging sobrang pangit ng kanyang mukha. Putik naman. Sobrang yabang naman ng mga bagong salta ngayon. Masyado kang matapang para makipagtalo sa akin. Hinawakan ni Luo Chong ang kanyang kamao at naglabas ng isang shockwave. Sinira ang sementadong pader sa tabi. Boss, narinig ko na may 2 henyo na nagising na may level na kakayahan sa taong ito. Mukhang isa na rin ang batang ito sa kanila. Sabi ng kasamahan sa koponan kay Luo Chong. Kaya pala level na kakayahan. Hindi nakapagtataka na naglakas loob siyang kunin ang misyon na ito. Pero kung tayo ang kanyang inis, kailangan talaga nating bigyan siya ng leksyon. Sabi ni Luo Chong na may malamig na tunog. Habang sinasabi ito, inihampas niya ang kanyang kamay.
Kasama ang dalawang kasama, mabilis silang tumungo sa abandonadong ospital kung nasaan ako. At sa abandonadong ospital, pumasok ako. Ang naririnig lang ay mga yabag na umaalinggaw sa pasilyo. Nakakaramdam ng labis na lamig at kalungkutan. Wala bang mid-level na halimaw sa ospital na ito? Habang naglalakad ako, pinapalakas ko ang sensitivity ko sa virus hanggang sa sukdulan. Biglang may lumitaw na bahagyang liwanag sa dulo ng pasilyo. Agad itong nakakuha ng aking pansin. Lumapit ako para tingnan. Nakita kong ito ay isang puting sapot na kasing laki ng lubid. Sinundan ko ang direksyon ng puting sapot ng gagamba. Ilang sapot na bumalot sa mga kalansay ang lumitaw sa aking paningin. Mukhang may totoong mid-level na halimaw dito. Napakunot ang aking noo. Hindi ako nag-alinlangan. Dahan-dahan kong inabot at hinawakan ang sapot, saka ko ito hinila ng malakas. Sa sumunod na sandali, malakas na nanginig ang sapot. Isang matinis na sigaw ang narinig mula sa itaas. Tumingala ako at tumingin sa kanto ng hagdang bato. At nakita ko ang isang higanting gagamba na higit sa 2 metro ang taas, na may maputlang mukha at mahabang buhok na mabilis na tumatakbo papalapit. Ang 8 binti ng gagambang ito ay parang mga kutsilyo, na kumikislap ng malamig na liwanag, na tila napakadelikado. Bumukas ang recorder. Ginising ko ang taktikal na relo. Kasabay nito, ang virus armor ay bumabalot sa buong katawan. Ang mga braso ay naging isang napakalaking talim. Walang pakialam sa kung ano ang mangyayari. Hawak ang kutsilyo, tumakbo ako sa pasilyo. Nahuli ang spider na may mukha sa kanto. Huwag makipaglaban ng direkta. Narinig ko ang boses nila Ozu mula sa tactical watch. Mukhang labis na nag-aalala. Wala akong pakialam. Ngayon ay nakipaglaban na ako sa tao spider. At nag-init na ako sa galit. Makikita mong ang isang kamay ko ay naging mga tentakulo ng virus. Mahigpit kong binalot ang 8 binti ng tao spider. Ang isa kong kamay ay may hawak na kutsilyo at walang tigil na pinagsasaksak ang tao spider. Matapos ang 20 saksak, tuluyan nang huminto ang tao spider sa anumang galaw. Tama nga, ganito dapat gamitin ang Blacklight virus. Mayroon akong katawan na hindi namamatay. Bakit pa ako makikipaglaro ng operasyon sa iba? Nakangiti ako. Sayang, medyo mabagal pa rin ang kutsilyo. Kung hindi, 2 hiwa lang sana, tapos na siya. Naalala ko, napatingin ako sa 8 matutulis na paa ng spider na may mukha ng tao. Kanina, ang 8 paa na iyon ay madaling tumusok sa pader. Ilang beses kong pinutol ang mga pang-ugnay ng virus. Dahil dito, naglaan ako ng malaking pagsisikap. Walang pag-aalinlangan. Agad kong isinara ang recorder. Kasabay nito, pinakilos ko ang Blacklight virus upang lamunin ang spider na may mukha ng tao. Nilamon ang spider na may mukha ng tao sa unang yugto ng mid-level. Nagdagdag ng 100 gene points. Nakakuha ng isang crystal core ng kakaibang nilalang. Paalala, maaaring i-convert ang puting kristal na butil sa 100 gene points. Matagumpay mong nakuha ang 3 level na kakayahan ng matulis na alimango. Nakakuha ka pa ng 200 gene points. At nakakuha ng bagong kakayahan. Talagang kung ano ang kailangan, iyon ang dumarating. Ako'y labis na nagulat. Ngayon ay nakuha na ang matulis na alimango. Walang duda, labis nitong pinatibay ang aking kakayahan sa depensa. Habang iniisip ko ito, tahimik na nabuo sa aking palad ang isang makinang at matalim na malaking gulo. Iwinasiwas ko ito ng basta-basta ng 2 beses. Madaling naputol ang bakal na rehas ng hagdanan. Pati ang pader ay nagkaroon ng malalim na uka na parang tufulang. Masaya kong itinago ang matalim na gulo. Pinalakas ko muli ang lahat ng bagong 200 gene points na nakuha ko. Sa pagkakataong ito, muling tumaas ng 20% ang progress bar ng aking antas. 35% na lang ang natitira bago ko maabot ang huling yugto ng mababang antas. Aakyat muna ako sa itaas para tingnan. Paano kung may mid-level na halimaw pa sa itaas? Siguradong mas masaya ang palabas. Naglakad ako papunta sa itaas. Sa kabilang banda, si Zuda Shuang ay nanonood ng eksena mula sa shared footage ng recorder. Grabe! Sobrang brutal ni Chenje. Nakipaglaban siya sa mga mid-level na halimaw ng diretsyo. Na walang sugat. Ano bang klaseng demonyong katawan ito? Hindi pwede. Sobrang klasikong laban ang nakita ko kanina. Kailangan kong i-upload ito sa opisyal na website ng base. Sobrang excited ni Zuda Shuang. Ilang minuto pagkatapos ay sinuri ko ang buong lumang ospital. Wala nang ibang halimaw na natagpuan. Habang nag-iisip na lumipat sa ibang lugar para maghanap, biglang narinig ko ang boses ni Zuda Shuang mula sa tactical watch. Dumating na sila. May 3 tao. Sa narinig, agad akong umakyat sa bubong ng lumang ospital. Tumingin patungo sa direksyon ng pintuan ng ospital. Isang binata na may maikling gupit at nakasuot ng uniforme ng labanan. Kasama ang 2 kasama ay lumitaw sa harap ng ospital. Bata, lumabas ka dito, gago. Sumigaw ang binata na may maikling gupit habang tinatawag ang loob ng ospital. Nang makita ito, bigla akong nagkaroon ng baril sa kamay. Pumutok ang bala. Agad na gumawa ng isang butas sa lupa ilang talampakan sa harap ng binata na may maikling gupit. Nabigla ang kabataang lalaki. Agad siyang nagalit at tumingin pataas. Nang makita niyang nakatayo ako sa bubong ng ospital na nakangiti sa kanya,
Hindi niya maiwasang tumaas ang presyon ng dugo. Talaga namang may tapang ka. Hindi ka tumakbo nang makita mo ako. Maghanda ka na lang na matulog sa base ng rehabilitation center ngayong buwan. Habang sinasabi ito, biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang energy orb. Sa susunod na segundo, ginawang kamao ang palad niya. At diretsong inundayan ako sa direksyon kung nasaan ako. Isang malinaw na alon ng liwanag ang gumalaw sa hangin. At sa isang iglap, nasa harapan ko na ito. Nang makita ko iyon, agad akong bumuo ng virus shield gamit ang isang kamay. At matagumpay kong napigilan ang atake. Hindi ko akalaing kaya niyang magpalabas ng alon. Maganda rin pala ang kakayahan niyang ito. Naglabas ako ng chain blade mula sa kamay at tumusok sa pader. Diretso akong tumalon pababa. Sa isang iglap, napunta ako sa harap ng ospital. Nang makita ni Luo Chong ang kakayahan ko, napapikit sila sa gulat. Narinig ko gusto niyong turuan ako ng leksyon. Sinuri ko ang tatlong ito at kalmado kong sinabi. Pagkatapos magsalita, binalutan ng virus armor ang buong katawan ko. Biglang namula ang mga mata ko. Maaari kang maging isang zombie. Nang makita ako, natakot ang tatlong tao ni Luo Chong at umatras. Nang makabawi, medyo nahihiya si Luo Chong. Agad siyang gumamit ng kapangyarihan at naglunsad ng matinding atake sa akin. Sunod-sunod na narinig ang tunog ng pagsabog. Nagkaroon ng alon sa loob ng bakuran. Malakas ang hangin. Nanginginig ang hangin. Tinanggap ko ang ilang ulos ng enerhiya nang hindi man lang gumalaw. Ganito lang. Para ka lang nanggigiliti sa akin. Isang kislot lang ng kilay ko. Impossible. Kahit isa kang level na may kakaibang kapangyarihan. Pero mababa lang ang antas mo. Paano mo kakayanin ang aking shockwave? Lubos na nagulat si Luo Chong. Ang ingay-ingay mo. Hintayin mong mahiga ka muna, saka ko ipapaliwanag ng maayos. Pagkasabi ko noon, bigla akong sumugod. Sa isang iglap, ang chain blade sa kamay ko ay bumalot sa mga binti ni Luo Chong. Sa susunod na segundo, bigla kong tinaas ang tuhod at tinamaan ang tiyan ni Luo Chong. Isang tunog na pu. Parang nabangga si Luo Chong ng isang dump truck. May sumabog na dugo mula sa kanyang bibig. At ang buong katawan niya ay tumilapon ng mahigit 10 metro. Matindi siyang bumagsak sa bakal na gate ng ospital. Nang makita kong bumagsak si Luo Chong, akala ko'y mabilis akong lalapit para sipain pa siya. Pero napansin kong ilang buto niya sa tadyang ay nabali na. At nawalan na siya ng malay. Kaya dahan-dahan kong ibinaba ang paa ko. Halimaw! Paano nagkaroon ng ganitong halimaw sa mga bagong tao sa mundong ito? Isang tagasunod ang nagpakita ng matinding takot sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga binti sa labis na takot. Nagkamali kami. Humihingi ako ng tawad kay Boss Luo para sa inyo. Kami ay mula sa ilalim ng Investigative Department. Patawarin niyo kami. Dalhin mo siya. Kapag bumalik, tandaan mong umiwas sa mga halimaw. Kung hindi, mapapatay kayo ng mga halimaw. Hindi ako mananagot. Nanginig ako ng kamay. Nang marinig ito, parang nakaligtas sa parusa ang dalawang kasama. Agad na itinaas ni Lian ang kanyang kamay at mabilis na umalis. Kuya Chen, kahit si Luo Chong, kaya mong talunin sa isang tira. Sobrang lupit mo talaga. Ngayon, napasunod mo na siya. Siguro wala nang mid-level na may kapangyarihan ang maglalakas loob na guluhin ka. Pagkakita sa akin ni Zhu Dashuang, hindi niya itinago ang papuri. Tumango lang ako nang marinig ko iyon. Lao Zhu, saan tayo pupunta sa susunod? Tumingin ako kay Zhu Dashuang. Kaka-observe ko lang sa rooftop sa ruta ng pagdating ni Luo Chong at ng iba pa. Dumaan sila mula sa hilagang silangan. Ibig sabihin, na-scan na nila ang lugar na iyon. Sa ngayon, maaari tayong pumunta sa lumang bus station sa Hilaga. Dito, mas marami ang mga halimaw. Malaki ang posibilidad na may mga mid-level na halimaw. Ipinakita ni Zhu Dashuang ang mapa at itinuro ang isang lugar na 5 kilometro ang layo. Samantala, sa opisina ng pinuno ng mobile unit sa Dragon Fang Base, nakakunot noo si Lin Tianhe habang tinitingnan ang ulat mula sa harapan ng labanan sa lalawigan ng Tianan. Maraming halimaw sa loob ng imperyo ng Shenya. Pero kadalasan, hindi basta-basta gumagala ang mga halimaw. May sarili silang mga tirahan. Pero ang mga makapangyarihang dayuhan mula sa kailaliman. Mahilig silang wasakin ang mga syudad at lupain at malayang manghuli ng tao. Buti na lang maraming mga may kapangyarihan sa imperyo ng Shenya na makakapagbigay ng mga sundalo sa tamang oras. Sa paglipas ng panahon, walang katapusang mga may kapangyarihan ang nagbuhos ng kanilang dugo upang bumuo ng siyam na mahahalagang depensa sa imperyo ng Shenya, na patuloy na lumalaban sa pagsalakay ng mga dayuhan mula sa Ebais. Hindi ko inasahan na ang mga tao ng Mawen ay naghintay ng maraming taon, at muling nag-ipon ng lakas upang salakayin ang depensa ng Thunder Valley. Sana'y makayanan ng Dragon Scale base ang sitwasyon. Si Lin Tianhe ay labis na nagbuntong hininga. Biglang kumatok ang pinto ng opisina. Agad na pumasok si Yan Rui. Tingnan niyo ang video section ng ating base website. May isang laban na video na kumakalat ng mabilis. Nang marinig ito, inabot ni Lin Tianhe ang kanyang Tactical Communication Watch. Ipinakita ang video section ng website sa screen. Nagulat. Ang mababang antas niyang nilalang ay tinrap ang mid-level na halimaw sa hallway. Ginawa niya ang isang sobrang nakakabaliw na bagay. Buong eksena ay puno ng aksyon. Nang makita ni Lin Tianhe ang pamagat, agad siyang napatigil.
Pero naisip niyang seryoso si Ian Rui, kaya agad niyang pinanood ang video. Habang tumatakbo ang video, napanganga siya sa nakita. Baliw ba itong si Jiang Chen? Bakit siya naglakas loob na makipaglaban sa isang demon spider? Labing-labis ang pagkabigla ni Lin Tianhe. Kailangan nating muling suriin ang antas ng kapangyarihan ni Jiang Chen. Mukhang umabot na ang kanyang superhuman na lakas at super regeneration sa level. Higit pa rito, mayroon pa siyang kakayahang sumipsip ng enerhiya at manipulahin ang anyo. Kapag siya ay lumago, tiyak na magiging isang makapangyarihang mandirigma sa laban. Mayroon kaming ganitong malaking sandata sa Dragon Tooth Base. Siguradong makakapagbigay ito ng kaunting gulat sa mga Demon Mark clan. Sobrang inaasahan ito ni Lin Tianhe. Ang kakayahan ni Jiang Chen ay tiyak na nasa unahan ng A level. Pero sa tingin ko, kulang pa ito para maging is a level. Kaya't itakda na lang natin ito bilang A si panandang pandagdag. Sa hinaharap, itataas ang kanyang benepisyo ng isang antas. Sabi ni Ling Tianhe. At sa sandaling ito, malapit sa lumang istasyon ng bus sa timog ng lungsod ng Heon. Nakita rin ni Yun Siu ang video na ito sa opisyal na website ng base. Sa kanyang puso, labis ang kanyang pagkabigla. Ngunit ang tono niya ay may kaunting hinanakit. Ang ganitong paraan ng labanan ay talagang kapuri-puri. Ngunit ito ay walang isip na mga halimaw ng kalamnan lamang. Walang kahit anong kasanayan. Habang sinasabi ito, nagalit siya at nagtipo ng yelo. Kayang patayin agad ang isang mababang antas na zombie sa di kalayuan. Hindi mo kailangang makipagtalo sa taong yan. Sa simula, talagang kahanga-hanga ang lakas ng halimaw na iyon. Pero tayo ay mga mararangal na elementong may kakayahan. Kapag umabot na tayo sa mataas na antas, hindi man lang sila karapat dapat magsapatos para sa atin. Ang nagsalita ay isang binatang may makintab na buhok na naka-side part. Ang pangalan niya ay Liu Feng. Kakayahan sa gitnang antas. Mayroong E-level na kapangyarihan, ang malakas na hangin. Sa kanyang tabi, mayroon ding 4 na kasamang nasa gitnang antas. Ngunit ang 4 na ito ay hindi mga miyembro ng Longya Base, kundi mga kasangkapan na ipinadala ng pamilya upang tulungan siya. Senior Liu Feng. Si Gang Chen na ito ay may parehong misyon sa akin. Sobrang halata na gusto lang akong apakan. Pinipigilan ako ng taong ito sa Jiangnan. Isa high school sa loob ng 73 taon. Sa pagkakataong ito, ayaw kong matalo sa kanya. Maaari bang ibigay mo sa akin ang huling suntok sa mid-level na halimaw mamaya? Tumingin si Yun Siu kay Liu Feng na may kaunting pakiusap sa kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Liu Feng, ngumiti siya. Dinala kita dito. Talaga namang may ganitong balak ako. Ilang mga mid-level na halimaw lang ito. Ano namang masama dito? Senior, napakabait mo sa akin. Kapag naging malakas na ako sa hinaharap, babayaran ko ang iyong kabutihan. Masayang sabi ni Yun Siu. Muling umangat ang sulok ng labi ni Liu Feng sa narinig. Biglang may putok ng baril na narinig mula sa lumang terminal ang sasakyan malapit dito. Nang marinig nila Liu Feng at ang iba pa ang ingay, agad nilang dinala si Yun Siu papunta roon. Kasabay nito sa loob ng terminal. Nakatayo ako sa ibabaw ng isang bus na puro balangkas na lang at nagpaputok ng baril pataas. Ginawa ko ito para maakit ang mga halimaw na malapit. Pagkatapos kong itago ang baril, nagdatingan ang mga zombie ng sabay-sabay. Mga 50 zombie ang dumating. Sa istasyon na dati medyo kalmado. Sa sandaling ito ay umabot ang walang tigil na sigaw. Chenje, tingnan mo doon. Ang laki ng zombing iyon ay sobrang labis. Itinuro ni Zhu Dashuang ang direksyon ng likod ng istasyon. Napuno ng pag-aalinlangan. Lumingon ako. At nakita ang isang higanting zombie na mahigit 6 na metro ang taas. May hinila siyang sirang kotse papalapit sa akin. Higanting braso. Kakayahan sa mid-level na yugto. Virus ng malakas na lakas. Nagbago dahil sa impeksyon ng TV virus. May taglay na hindi matatawarang lakas. Nang makita ko, agad akong nabalutan ng virus armor. May lumitaw na makinang na virus na balisong sa aking kamay. Mag-ingat ka, Lao Zhu. Baka mamaya, kapag nag-init na ulo ko, makalimutan kitang iligtas. Pinaalalahanan ko siya. Nang marinig niya iyon, agad dumalon si Zhu Dashuang sa isang matibay na bus. Chen, mag-ingat ka. Binuksan ni Zhu Dashuang ang recorder. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Sinalakay ko na ang grupo ng mga zombie. Pagkalipas ng 1 minuto, mahigit 50 na zombie ang aking napatumba. Sa loob ng buong abandonadong istasyon, isa na lang ang natirang higanting zombie. Walang pag-aalinlangan. Diretso akong nagsimula sa pagsipsip. 550 gene points ng wave surge. Ramdam ko ang sigla at puno ako ng enerhiya. Pagkatapos, in-upgrade at pinatatag ko agad lahat ng gene points ko. Habang tumataas ang aking antas, pakiramdam ko'y parang may napakalakas na puwersang dumadaloy sa buong katawan ko. Kung dati, kailangan ng 20 taga para mapatay ang human-faced spider. Ngayon naman, 3 suntok lang, malilito na ang human-faced spider. 5 suntok, mapapadala ko na siya kay Haring Yama. Sa susunod, kailangan pala ng 20 gene points para lang tumaas ng 1% ang antas. Pwede pa naman tanggapin yon. Tahimik kong inisip ito. Biglang may 2 malalakas na tunog na dumating. Lumingon ako. Nakita ko ang isang sirang sasakyan na papunta sa akin.
At ang isa pang malakas na tunog ay nasa likuran ko rin. Isang asul na talim ng hangin ito. Hindi ako nakaiwas. Agad na naputol ang isang braso ko ng talim ng hangin. Habang ang isa ko namang kamay ay mabilis na naglabas ng chain blade ng virus. Hinati ng aking espada ang lumulutang na sirang kotse sa dalawa. Sa ganitong sitwasyon, tinangkapan nila akong dayain. Sumik ang galit sa aking mga mata. Ano bang balak ninyo? Bakit ninyo inatake si Kuya Chen? Nang makita ni Zhu Dashu ang sina Liu Feng at ang iba pa na dumating, agad niyang binunot ang baril at itinapat sa kanila. Napangiti si Liu Feng nang marinig iyon. Nag-aagawan lang naman sa halimaw. Hindi naman kailangang magulat ng ganyan. Ikaw talaga. Ganito ba dapat ang pag-aagawan sa halimaw? Ang ginagawa ninyo ay pagpatay. Si Zhu Dashuang ay nagalit at nagmura. Habang sinasabi ito, direkta siyang humawak ng gatilyo kay Liu Feng. Sunod-sunod na umingay ang baril. Patuloy na umiwas si Liu Feng at ang iba pa. Muling nahatak ang atensyon ng mga halimaw sa paligid sa tunog ng baril. A-block ang signal dito. Kung hindi, mahihirapan tayong kumilos sa susunod. Malinaw ang tono ni Liu Feng. Ang kasama sa tabi ay mabilis na kumuha ng isang signal jammer mula sa backpack. Kasabay ng isang malakas na electromagnetic interference. Agad na na-block ang tactical communication watch ni Zhu Dashuang at ang sa akin. Nakita ito, si Zhu Dashuang ay tila nag-alala. Chenji, gusto ng mga taong ito na maging seryoso. Tanong ni Zhu Dashuang. Kasabay nito, nag-transform siya sa isang mabangis na wild boar man. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isang asul na hangin na parang kutsilyo ang lumipad. At agad dumama sa kanyang dibdib, nagkalat ang dugo. Nakita kong bumagsak si Zhu Dashuang. Sumiklab ang galit ko at pagnanais pumatay. Bagaman sandali pa lang kaming magkakilala ni Zhu Dashuang. Si Zhu Dashuang ang aking tagapag-alalay. At magiging katuwang ko sa hinaharap. At nakita ni Zhu Dashuang na ninakawan ako. Agad siyang bumunot ng baril at lumaban. Sa simpleng bagay na ito, tinanggap ko na ang batang ito. Mabilis na umakyat sa bus para tingnan ang kalagayan ni Zhu Dashuang. Buti na lang hindi ito nakamamatay. Nakapagpahinga ako. Nabahala ako sa kaligtasan ni Zhu Dashuang. Agad kong binuhat siya patungo sa mas ligtas na bubong malapit. Mabilis kong kinuha ang mga bendahe at iba pang kagamitan mula sa backpack ni Zhu Dashuang. Nang matapos kong lagyan ng bendahe si Zhu Dashuang, si Liu Feng at ang iba ay nahawakan na ang higanting patay. Ang higanting patay ay puno ng sugat at nakahiga sa lupa, hindi makagalaw. Senior, kanina ang ginawa natin kay Jiang Chen. Masyado bang labis iyon? May pag-aalalang nagtanong si Yun Xiu. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kanina, gusto ko lang siyang tulungan laban sa mga zombie. Sayang, hindi ako masyadong magaling tumarget. Naligaw ang windblade ko. Napabuntong hininga si Liu Feng. Paano naman ang kanyang deputy? Napakagatlabi si Yun Xiu. Hayagan niyang binaril ang opisyal. Hindi ba't normal lang na pinakalma ko siya? Si Liu Feng ay miyembro ng Departamento ng Investigasyon. Sanay siya pagdating sa mga taktika ng pakikipag-usap. Dahil hindi tumututol ang bawat departamento sa kompetisyon. Ibig sabihin, madalas lang talaga ang mga insidente ng hindi sinasadyang putukan sa pagitan ng mga miyembro. Ire-30 sa nakalipas na mahigit 10 taon dito sa Jiangnan City Siyam 00. Ire-30 kami lang ni Jiang Chen ang S-class na may kakaibang kakayahan Siyam 00. Basta't mapigilan ko si Jiang Chen. Sa hinaharap, lahat sa Longya Base ay kailangang magpakumbaba sa akin. Naisip ni Yun Xiu na may katwiran ang sinabi ni Liu Feng. At nagkaroon siya ng ideya kung paano ako haharapin. Senior, salamat sa pagtulong mo sa akin. Nagpakita si Yun Xiu ng matamis na ngiti kay Liu Feng. Bahagyang tumango si Liu Feng. Kayong apat, linisin niyo ang mga maliit na zombie na iyan. Ako ang bahala sa batang iyon. Inutusan ni Liu Feng ang apat niyang kasamahan. Samantala, sa di kalayo ang bubong. Naging stable na ang kalagayan ni Zhu Dashuang. Nang makita ko iyon, lumingon ako sa loob ng istasyon kung saan nag-umapaw ang pagnanasa sa pagpatay. Kailangang mamatay ang taong ito. Nang sandaling iyon, nang makita ni Liu Feng ang tingin ko. Nakangiti sa mukha na may mapanlikhang ngiti. Punong-puno ng hamon ang diwa. Nang makita ko ito, kumurap ang aking mga mata. Agad na naglabas ng virus chain blade mula sa aking kamay. Tumalon ako mula sa bubong. Ngunit bago pa man ako bumagsak, dumating ang ilang asul na hangin na may kasamang sigaw. Agad akong itinulak pabalik sa loob ng gusali. Ang virus armor sa katawan ay pinaghirapan ng mga matalim na sugat ng hangin. Ang talim ng kakayahan ay napakabango. Ang kakayahang ito ay mas malakas pa kaysa sa matalim na pangil ng alimango. Nakunot ang aking noo. Mabilis na nag-recover ang katawan. Medyo nakakabahala. Kung makakalapit lang ako. Isang suntok ko, tiyak na magiging ulap ng dugo siya. Muli akong tumalon palabas ng gusali. Binuo ko ang isang kalasag ng virus sa harap ko. Matapang kong hinarap ang maraming talim ng hangin at sumugod kay Liu Feng. Siyu, sinasabi mo bang may kakayahan siyang mag-regenerate ng napakabilis? Mukhang medyo mahirap na ito. Naging seryoso rin ang mukha ni Liu Feng. Pero tiwala pa rin siya sa sarili niyang lakas. Gusto kong subukan kung ilang talim ng hangin pa ang kaya niyang tiisin. May lumitaw na kulay ng pangangaso sa kanyang mukha.
Muling nagtipo ng maraming talim ng hangin. Nakararanas na ng maraming atake. Unti-unting umaangkop ang katawan. Pagsusurin ang pinagmulan ng banta. Antas A na elemento ng hangin. Nagsimula na ang ebolusyon. Ang librong ito may ilang impormasyon na lumitaw sa aking isipan. Sa sumunod na sandali, naramdaman kong may nakadikit na wind element sa virus armor. Naging tunay itong matibay at hindi na masisira. Matagumpay akong nag-evolve ng bagong kakayahan. A level na wind element resistance. Kaya kong maging immune sa lahat ng wind element damage na mas mababa sa level. Ang bilis ng evolution na ito, grabe. Talagang karapat-dapat tawaging number 1 virus sa buong universe. Matapos mag-evolve ng bagong kakayahan, labis ang tuwa ko. Muling sumalakay ang hangin na parang kutsilyo. Nagningning ng asul ang virus armor. Ang hangin na parang kutsilyo ay tumama sa akin, pero parang nawala lang. Agad itong naglaho. Ano nang nangyayari? Hindi na gumagana ang hangin kong kutsilyo. Impossible. Paano niya nagawang salagin iyon? Biglang lumaki ang mga mata ni Liu Feng. Naramdaman niya ang matinding panganib. Nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang parang mabangis na hayop akong sumugod sa kanya. Kayong apat, harangin niyo siya para sa akin. May kakaiba sa batang yan. Umalis muna tayo. Napasigaw si Liu Feng sa takot. Sinasabi niya na hinila niya si Yun Xiu upang maghanap ng silungan at umatras. Gusto niyong umalis? Kahit na makabalik kayo sa base. Papatay pa rin ako sa inyo. Galit na sabi ko. Sinasabi ito, agad na nagtipon sa aking mga kamay ang dalawang kutsilyong may yelo. Pagkatapos ay bigla akong tumalon at inihagis ito kay Liu Feng at Yun Xiu. Tamang-tama sa likod ng dalawa. Nakita ng apat na tauhan ni Liu Feng. Agaran nilang ginamit ang kanilang mga kakayahan upang subukang harangan ang kutsilyo para kay Liu Feng. Ngunit sa susunod na segundo, dalawang mahabang kutsilyo ang agad na tumago sa dibdib ng apat na tao. Parang pinagsama-sama ang apat na tao tulad ng mga candy sa isang stick. At sabay-sabay silang naitaga sa isang bus. Shit! Anong klaseng lakas itong batang ito? Nakita ni Liu Feng ang eksenang ito. Hindi niya maiwasang manginig ang kanyang anit. Bago pa siya makapag-react, isang kutsilyo ang muling lumipad. Agad na tinusok ng kutsilyo ang bintana ng bus. Direktang pinutol ang isang braso ni Liu Feng. Gusto tayong patayin ang batang ito. Dahil sa sakit, mabilis na tinakpan ni Liu Feng ang sugat at tumakbo ng walang humpay. Sa sandaling iyon, kahit ang kanyang kaluluwa ay natakot at tumakas. Si Yun Xiu ay labis ding natatakot. Ang kanyang takbo ay mas mabilis pa kaysa kay Liu Feng. At sa oras na ito, wala akong ginawa kundi tumakbo. Muli kong pinagsama ang mahabang kutsilyo. Tumalon sa ibabaw ng isang abandonadong bus at tumakbo patungo sa labas ng istasyon ng bus. Ngunit sa oras na lumabas ako ng istasyon, si Liu Feng at si Yun Xiu ay pumasok sa kalapit na kalye. Nakaabot ng 2 kalye. Hindi ko alam kung dahil sa masyadong siksik na mga gusali, o dahil kay Liu Feng na may mga nakatagong kagamitan. Nakaon ang lahat ng aking paningin, pandinig, pangamoy at init. Ngunit hindi ko pa rin natagpuan ang dalawa. Anong nangyayari? Nawala na ang amoy ng dugo, tunog ng mga yapak at init. Medyo naguguluhan ako at nakakunot ang noo. Ang utang na ito dahil sinaktan ninyo ang tao ko. Babalikan ko kayo pagbalik natin sa base. Malamig kong sinabi habang nakatingin sa kalsada sa harap. Pagkasabi ko, agad akong tumalikod at umalis. Samantala, sa isang gilid ng kalsada, sa likod ng isang lumang truck na kalahati na lang ang natira, nagtatago roon sina Yun Xiu at Liu Feng. Sa mga sandaling iyon, natatakpan ang dalawa ng isang malaasul na energy formation. Ganap na nawalay ang kanyang anyo at hininga. Umalis na si Jiang Chen. Dapat ay ligtas na tayo. Nakapagpahinga si Yun Xiu nang makita akong umalis. Si Liu Feng ay nagmukhang labis na seryoso. Maghintay ka pa. Mag-ingat, maaaring may daya. Habang bumabagsak ang kanyang boses. Sa kanto ng kalye, biglang lumitaw ang isang itim na anino na may mga matang kumikislap ng dugong pula. Ang aninong ito ay napapalibutan ng nakamamatay na enerhiya. Hawak ng isang kamay ang isang tanikala na parang ahas kung gumalaw. At ang isa pang kamay ay may bitbit na mahabang espada. Ang dulo ng espada ay humahagod sa lupa at lumilikha ng tunog. Ang galing mo ring umiwas. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakaiwas. Muli akong sumigaw sa kalsada. Nang walang sumagot, muli akong tumalikod at umalis. Pagkalipas ng 2 minuto, bumalik ako. Nang makita ito ng dalawang nagtatago sa likod ng truck, agad silang kinabahan at napakabog ang dibdib. Niloloko ba tayo ng taong ito? Namumutla si Liu Feng. Kuya, gaano katagal ang iyong liwanag na nakatago? Sabi ni Yun Xiu. Tumatagal ito ng 1 oras. Sapat ang oras para sa pagtatago. Maaari kang mag-relax, ngunit huwag kang gumalaw ng basta-basta. Kung masyadong malakas ang iyong galaw, mawawala ng bisa ang liwanag na nakatago. Mukhang masama ang mukha ni Liu Feng. Hindi ko akalain na ang batang ito ay may kakayahang lumampas sa antas. Talagang nagkaroon siya ng balak na pumatay sa akin. Kaya't hindi ko siya palalagpasin. Sabi ni Liu Feng na may ngit-ngit. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ako sa bus station. Una, sinira ko ang signal jamming device na inihanda ng mga tauhan ni Liu Feng.
Pagkatapos, tinawagan ko ng direkta ang telepono ng exam site camp. Tawagin ang isang helicopter para dalhin si Zhu Dashuang. Nakatay na ang apat na mga may kakayahang tao. Hindi ko alam kung ano ang kanilang mga kakayahan. Habang tinitingnan ang ilang mga bangkay sa malayo, bumuti ang aking pakiramdam. Pumunta sa tabi ng mga bangkay at ginamit ang Tactical Communication Watch para suriin. Nang malaman kong hindi sila mga miyembro ng Longya Base, agad na nawala ang anumang pasanin sa isip. Matagumpay na nakapagnakaw ng E-level na kakayahang berserker. Matagumpay na nakuha ang E-level na kakayahang pinalakas ang pang-amoy. Matagumpay na nakuha ang C-level na kakayahang kuryente ng sakit. Swerte rin. Lahat ng apat na kakayahan na ito ay may naidagdag sa akin. At sa mga uri ng kakayahan na gusto ko ngayon. Kasama na ang elementong uri. Kahit na ang kuryente ng sakit ay C-level lang. Isa pa rin ito sa mahihinang elementong kakayahan. Pero sa tuwing naiisip ko na ang chain blade ay nakabalot sa iba, tapos biglang naglalabas ng kuryente. Yung pakiramdam ay tiyak na napakasarap. Sayang at nakatakasin na yun si Yu. Kung hindi, nasugatan ko sana sila. At pinagalaw ang mga zombie para ayusin sila. Sa ganun, makakapaglinis ako ng kaunti ng aking pangalan. At tahimik na makuha ang kanilang mga kakayahan. Ako'y bahagyang nagbuntong hininga. Di nagtagal, natapos ko na ang paglilinis sa istasyon ng bus. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng 800 gin points at 11 na lakas. 5,000,350 level na lakas. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng 800 gin points at 11 na lakas. Lahat ay pinatibay. Tahimik kong binanggit. Gumastos ng 800 gin points. Ang katawan ay nakatanggap ng pangkalahatang pagtaas. Hangganan 40%. Sobrang saya talaga ng pagsipsip ng mga demonyo. Ako'y labis na natutuwa. Hindi pa ako umaabot ng 1 linggo sa paghawak ng Blacklight virus. At ito pa lang ang unang misyon. Ngunit ang aking antas ay malapit nang umangat sa gitnang antas. Sa kasalukuyan, mayroon akong katawan na hindi namamatay. Kahit ang mga mataas na antas ng mga may kakayahan ay hindi makakapatay sa akin. Nasa gitna ako ng paghahanap ng mid-level na mga halimaw. Nang ipunin ko ang natitirang 1,000 gin points para sa pag-angat, biglang nagliwanag ang Tactical Communication Watch. Pagkatapos kumonekta, biglang narinig ang boses ni Deputy Captain Yan Rui. Jiang Chen. Nakatigil ang iyong extermination mission ayon sa utos ng Captain. Bumalik ka na ngayon. May balita mula sa Investigation Department at Combat Department. Sinasabi nila na nagdulot ka ng kaguluhan sa eksaminasyon sa Xion County at nagnakaw ng mga halimaw. Sinasabi rin na hindi ka lang pumatay ng halos 100 mababang antas na halimaw, kundi nakasugat ka rin ng ilang miyembro ng espesyal na unit. Totoo ba ito? Ang boses ni Yan Rui ay puno ng pagdududa. Pangalawang pinuno. Ang kaguluhan at pagnanakaw ng halimaw ay hindi totoo. Ang iba ay totoo. Pero gusto kong sabihin, sila ang nag-udyok sa akin. Ang natamo nilang suntok ay dahil sa sarili nilang kagustuhan. Naniniwala ka ba? Tanong ko ng malakas. Nang marinig ito, nagulat ang kabilang panig ng ilang segundo. Bilang isa sa mga tao ng ating mobile unit, wala akong dahilan para hindi ka paniwalaan. Ngunit ngayon, ang mga tao mula sa Battle Department at Investigation Department ay nag-aangkin ng paliwanag. Sa tingin ko, dapat kang pumunta sa base para magbigay ng sagot. Basta't hindi ka basta-basta pumatay ng mga tauhan. Anumang bagay, kayang ipagtanggol ka ng kapitan. Hindi rin papayagan ng kapitan na mahirapan ka ng ibang departamento. Maaari kang makatitiyak dito. Pagkatapos ng tawag, gumugol ako ng kalahating oras upang makabalik sa gusali ng mobile department. Pagkapasok pa lang sa opisina ni Yan Rui, ay sinalubong siya ng 2 mapanlikhang tingin. Isa ay mula sa magandang pulang buhok na babae, at ang isa ay mula sa isang batang may malamig na anyo. Jiang Chen, may interes ka bang sumali sa departamento ng laban ng ate? Basta't sumama ka. Gagawin kong girlfriend mo ang ate. Mula ngayon, poprotektahan kita. Ano ng balita? Ang pulang buhok na babae ay tiningnan ako ng taos puso. Pagkatapos sabihin ito, napaatras ako sa gulat, at si Yan Rui sa tabi ng mesa ay biglang tumayo. Hindi ka ba nandito para magpaliwanag? Bakit ka nandito sa aming mobile unit para kumuha ng tao? Hindi ito masyadong angkop, di ba? Anong paliwanag ang kailangan? Si Lo Chong ay hindi kasing galing ng iba. Nasaktan siya ng mas mataas na antas. Pakiramdam ko, nahihiya pa ako. Paano siya manghihingi ng paliwanag? Si Kinran ay agad na tumutol. Ang tingin niya ay nakatuon sa akin buong panahon. Major Kin, dahil wala ka ng ibang kailangan. Sige, bahala ka na. Tumingin si Yan Rui kay Kinran at itinuro ang pinto. Nang makita ito, napangiti si Suran. Yan Rui, pumunta ako rito ngayon dahil gusto kong hiramin si Jiang Chen. Ngayon, si Lo Chong ay malubhang nasugatan. Ang natitirang elite na angkop para sa mga misyon ng pagpapadala ay isa na lang. Ang tungkulin ng inyong mobile unit ay sumuporta. Kaya gusto kong makipagtulungan si Jiang Chen sa amin. Hindi naman siguro ito labis. Si Yan Rui ay humima sa kanyang noo nang marinig ito. Si Jiang Chen ay mababang antas pa lang. Hindi siya angkop para sa mga misyon ng pagpapadala. Palitan mo siya.
Major yan, talagang iniisip mo bang hindi bagay si Jiang Chen? Siya na ang nakasugatan ng 2 mid-level na E-class elite. Kung hindi ka sang-ayon, kailangan kong sabihin ito sa ating kapitan. At hayaan siyang personal na dumating. Si Kinran ay nakasandal sa mesa at nakatitig kay Yan Rui. Nakita ni Yan Rui na alam niya kung gaano kahirap makipaglaban sa mga tao mula sa kanilang departamento. Bilang deputy captain ng mobile unit, maliban sa mga mahahalagang desisyon na kailangan ang pagsang-ayon ni Lin Tianhe, lahat ng iba pang bagay ay kaya niyang asikasuhin. Pinapangako ko sa iyo ito. Tungkol sa mga susunod na utos ng pagpapadala. Ikaw na ang bahala magpaliwanag kay Jiang Chen. Napailing si Yan Rui na walang magawa. Nang makita ni Yan Rui na pumayag, nawala ang galit sa mga mata ni Kinran. Muling lumitaw ang ngiti sa kanyang labi. Jiang Chen, nandyan ang paraan para makontak ako. Huwag mong kalimutang ay add ako mamaya. Kinuha ni Kinran ang isang calling card at iniabot iyon sa akin habang malumanay na nagsalita. Pagkasabi niya, kumaway siya at tumalikod na umalis. Nang makaalis na siya, isang malamig na binata ang tumingin sa akin nang may nanlalamig na mga mata. Jiang Chen, ikaw ay pinaghihinalaan na sinadyang pinatay ang espesyal na ahente ng investigasyon na si Liu Feng. Pakiusap, makipagtulungan ka sa investigasyon. Sumama ka sa akin sa departamento ng investigasyon. Sabi ni Wuzi na may masamang tono. Pagkarinig sa mga salitang iyon, hindi ko maiwasang tumawa ng malamig. Sadyang pagpatay. Ang ibig mong sabihin ay nakatagpo na siya ng mga tao. Kung hindi siya namatay, hayaan mo siyang magdusa. Huwag mong kalimutang iparating mo ito sa kanya para sa akin. Sabihin mo sa kanya na ihanda na niya ang kabaong niya. Dahil pupuntahan ko siya. Nang marinig ito, biglang sumiklab ang galit sa mga mata ni Wuzi. Matapang ka. Ipaparating ko sa kanya ang sinabi mo. Huwag kang magsisi sa bandang huli. Pagkasabi ni Wuzi, malakas siyang lumabas at isinara ang pinto. Jiang Chen, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Liu Feng mula sa Investigation Department? Pwede pa bang ayusin ito? Medyo nagtataka si Yan Rui. Habang nilalabanan ko ang isang high-level na zombie, bigla niya akong inatake mula sa likod gamit ang windblade. Si Da Zhuang ay muntik nang mapatay ng isang saksak niya. Deputy Captain yan. Kahit ano pa, kailangan niyang mamatay. Malamig ang tono ko. Pagkasabi ko nito, biglang pumangit ang mukha ni Yan Rui. Alam niyang seryoso ang sitwasyon. Si Wu Zijing ay naglakas loob na labanan ang parehong mabuti at masama. Mayroon bang tala ng labanan noong panahong iyon? Masyado nang maliit ang mga salita. Para sa pagkuha ng mga halimaw. Walang pakundangan sa pag-atake. Nang aapi ng mga kasamahan. Malayo na itong lumampas sa wastong kompetisyon. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging miyembro ng Dragon Tooth Base. Tutulungan kitang i-report ito mamaya. Pinagsamang hukuman ng 5 pangunahing departamento. Naghain ng aplikasyon na itaboy siya mula sa Longya Base. Sa oras na iyon, may pagkakataon kang gumanti sa mga kaaway at ipaglaban ang iyong mga hinaing. Nag-spark ng malamig na galit sa mga mata ni Yan Rui. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Da Zhuang at nakuha ang video ng laban. Ngunit pagkatapos niyang mapanood ang video, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Jiang Chen, kakatapos ko lang mag-check. Si Liu Feng ay nakatapos ng 53 na misyon sa base. Mayroon siyang maraming puntos ng tagumpay sa laban. Kung siya ay kasuhan sa United Tribunal, ang tribunal ay magbibigay sa kanya ng karapatan na makipagtanggol batay sa kanyang kontribusyon. Sa video, ang hangin na talim ay talagang nakatutok sa iyong likuran. Ngunit ang investigatory department ay nag-aalinlangan. Baka ipagtanggol nila ito bilang aksidente sa pag-atake sa halimaw. Ibig sabihin, gusto niyang paalisin siya sa Dragon Tooth Base. Malamang na hindi ito mangyayari. Ano ang mangyayari kung patayin ko siya? Tanong ko, pagkarinig nito, napahinto si Yan Rui ng ilang segundo. Kung papatayin mo siya, lalabag ka sa mga alituntunin ng hukbo. Mababawasan ka ng hindi bababa sa 1-0 taon na pagkakakulong. Kahit na ang kapitan ang humarap, mukhang mahirap para sa iyo na mabawasan ang parusa. Dahil ang mga lider ng iba pang 4 na pangunahing departamento ay mga super level na may kakayahan. Kasing laki ng kanilang kapangyarihan ang sa mga lider. Walang magawa si Yan Rui at pinahid ang kanyang noo. Siksing ay nag-apply para sa labanan ng buhay at kamatayan. Ayaw kong sumuko. Nang marinig ito, biglang naging matalim ang tingin ni Yan Rui. Kailangan ng pahintulot ng kabilang panig para dito. Sigurado ka ba? Walang duda, mamamatay siya. Umiti ako ng may labis na tiwala. Matapos pirmahan ang kasunduan sa buhay at kamatayan. Bubuksan ang arena batay sa sitwasyon ng magkabilang panig. Ngayon, naputol ang braso ni Liu Feng. Kailangan niya ng oras para gumaling. Gusto mo bang patayin siya? Kailangan nating maghintay ng hindi bababa sa kalahating buwan. Walang anuman. Kalahating buwan lang naman. Kaya kong maghintay. Jiang Chen, sigurado ka bang hindi ka magkakamali? Kung hindi, maari tayong magplano ng mas mahabang panahon. Nag-aalala si Yan Rui. Pangalawang kaptain. Kung naniniwala ka sa akin, maaari ko siyang saktan ngayon. Kahit na pagkatapos ng kalahating buwan. Sa mga sandaling iyon, biglang napansin ni Yan Rui na ang aking antas ay umabot na sa huli ng mababang antas.
Sa sandaling ito, hindi na siya makapagpigil. Hindi nakakapagtaka na may ganito kang tiwala. Mukhang bibigyan kita ng kalahating buwan. Sapat na para makalagpas ka sa gitnang antas. Kung si Liu Feng ay may lakas ng loob na tanggapin ang labanan ng buhay at kamatayan. Kami ng kapitan ay maghihintay ng kalahating buwan para sa magandang palabas. Pagkatapos umalis sa gusali ng mobile unit, pumunta ako sa Task Management Center ng Longya Base para ipasa ang misyon. Ang giant arm zombie ay hindi ko napatay. Kaya sa pagkakataong ito, nakakuha lamang ako ng 100,000 cash at 20 puntos ng tagumpay. Kabilang dito, 20,000 cash at 4 na puntos ng tagumpay ay otomatikong napunta kay Zudashuang. Pagkatapos nito, tiningnan ko ang imbakan ng mga gamit sa base. Nalaman ko na maaaring ipagpalit ang mga puntos sa digmaan para sa mga kasanayan sa pakikidigma, armas, at iba't ibang kagamitan. Pero sa dami ng puntos ko ngayon, pinakamalaki na ang makuha ko ay isang pangunahing teknik sa espada. Kalilimutan ko na lang, wala namang silbi sa akin ang pangunahing teknik sa espada. Sa susunod na makasalubong ako ng kalabang may kasanayan sa pakikidigma, direkta ko na lang kukunin mula sa kanila. Sa aking isip, bigla kong napansin sa mga gamit na may isang bagay na tinatawag na Ingo ang Zen. Ito pala ang tumulong sa kanya na makaiwas sa aking pagsisiyasat. Nawalan siya ng 3,000 na puntos ng digmaan. Siguradong nasaktan siya roon. May ngiti sa aking mukha. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa buong Longya Base na parang bagyo. Ang henyo na espesyal na tauhan na si Jiang Chen ay naghamon ng labanan sa buhay at kamatayan kay Liu Feng ng Investigative Department. Lahat sa base ay naghihintay kung paano tutugon si Liu Feng. Sa isang rehabilitation room ng Medical Department, nang malaman ni Liu Feng ang balitang ito, siya ay biglang natuwa at tumawa ng malakas. Wuji, mabilis, tulungan mo akong sagutin ang kanyang hamon. Sabihin mo na tinanggap ko na. Hindi ba't sinabi mo na kaya niyang labanan ang iyong wind system ability? May pag-asa ka bang manalo kung makikipaglaban ka sa kanya muli? Tumingin si Wuji kay Liu Feng at nagtanong na may kunot ng noo. Nang marinig ito, lalong hindi na mapigilan ni Liu Feng ang kanyang ngiti. Kailangan ko na lang sumipsip ng 3 Berding Crystal Cores para makasulong sa mataas na antas ng simula. Kapag dumating ang panahong iyon, kaya kong ipitin siya sa lupa gamit ang aking mga kasanayan sa laban. Pagkarinig nito, nagulat si Wuji. Hindi ko akalain na makakabreakthrough ka sa mataas na antas ng ganito kabilis. Yung tanga na si Jiang Chen ay naghanap pa ng laban sa iyo sa oras na ito. Parang gusto na niyang mamatay. Sandali, tutulungan kita sa laban. Magpahinga ka ng maayos sa loob ng kalahating buwan. Mag-focus ka sa pagbuo ng iyong lakas. Mabilis na kumalat ang balita na tinanggap ni Liu Feng ang hamon at muling nagliyab ang buong base. Sa loob ng dormitoryo, nang malaman ni Yun Xiue ang balita, agad siyang nagpunta sa klinika para tanungin ang tungkol kay Liu Feng. Nang malaman niyang malapit ng maging mataas na antas na may kapangyarihan si Liu Feng, labis siyang na-excite. Kuya, narinig ko na hindi pinapayagan ang pagsuko sa deathmatch. Dapat talagang pahirapan mo si Jiang Chen. May masamang liwanag sa mga mata ni Yun Xiue. Pagkarinig nito, biglang umangat ang sulok ng bibig ni Liu Feng. Xiue, may alitan ako sa batang iyon. Lahat ng ito ay para sa iyo. Kung papatayin ko siya, gusto mo bang maging girlfriend ko? Nagtaka si Yun Xiue sa sinabi, bilang isang air level na may kakayahan. May pagtingin siyang medyo mababa sa mga E-level na may kakayahan. Ngunit ngayon, kayang tulungan siya ni Liu Feng na patayin si Jiang Chen. Siyempre, hindi niya maiiwasan ang alok nito. Sige na, pahintuin muna si Liu Feng ng kaunti. Hintayin kong magamit ang kanyang mga yaman para makalusot sa mataas na antas. Agad na itatapon siya. Sa isip ni Yun Xiue. Nang maisip ito, bigla siyang umiti ng malambing. Senior, basta't kaya mong patayin si Jiang Chen. Sasagutin ko ang hiling mo. Paano ka naglakas loob na hamunin si Liu Feng ng Investigation Department? Gaano ka katiyak? Ang boses ni Lin Qianhe ay narinig mula sa tactical na relo. 10% ang kumpiyansa. Basta may kumpiyansa, ayos na. Pupunta ka pa ba sa dispatch mission ng combat unit? Kung hindi ka pupunta, manatili ka na lang sa base at mag-training. Mamaya, ipapakuha ko kay Xiaoyan ang resources mo para sa buwan na ito at ibibigay na agad sa iyo. Kapitan, nakipagkasundo na ako kay Deputy Captain Qin. Natural lang na sumama sa ipinadalang misyon. Kung ganoon, diretso ka na lang kay Xiao. Malapit lang sa atin ang gusali ng combat department. Sakto, nadaanan mo rin. Pagkatapos maputol ang komunikasyon, umalis ako sa villa. Hindi nagtagal, nahanap ko si Yan Rui. Kumuha ng 720 puting crystal core at isang 5 cubic meter na space ring. Ang mga puting kristal na butil ay karaniwang lumalabas lamang sa mga halimaw. Mga pinuno ng tribo o mga elite na halimaw. Ibig sabihin, ang halaga ng 20 puting kristal na butil ay napakalaki. At ang espasyo na singsing ay isang napakarere na bagay. Napakamahal ng presyo nito. Sa daan papunta sa gusali ng Departamento ng Labanan. Direkta kong binago ang lahat ng puting kristal na butil sa 2,000 puntos ng Jin. Lahat ay pinahusay. Ang buong katawan ko ay nadagdagan ang lakas. Antas, 50%. Ang antas ay umangat sa simula ng mid-level.
Nararamdaman ko ang matinding pagtaas ng lakas ng katawan. Sobrang excited ako sa loob. Sa lakas ko ngayon. Siguro kaya kong buhatin ang isang 50 toneladang heavy tank gamit ang isang kamay. Hindi ko maiwasang pisilin ang aking kamao. 950 susunod na lakas 950 pero ang hangganan ay umabot na sa gitnang antas. Ito ay 1,250 susunod na lakas 950 sa kasalukuyan, bawat 1% na pagtaas ng hangganan ay nangangailangan ng 100 gin points. Ito ay 1,250 ibig sabihin, magiging mas mahirap ang pagtaas sa hinaharap. 4,500 ikili 1,200 ibig sabihin, magiging mas mahirap ang pagtaas sa hinaharap. Sino ang hiniram mo mula sa mobile unit? Maasahan ba? Ako at Siksuyang ay parehong mga mid-level esper sa huling yugto. Yung hinira mo, hindi naman kami bibiguan, di ba? Sa opisina ng Deputy Team Leader ng Battle Department. Isang babae na may kapansin-pansing katawan na nakasuot ng itim na leather jacket ang nagtanong. Nang marinig ito, si Kinran ay nagpakita ng isang mapanlikhang ngiti. Hintayin mo, darating na siya. Diyan mo malalaman. Napaka-misteryoso. Hindi naman siguro si Wang Haoyan, di ba? Kung siya iyon, pwede na siyang sumama sa atin sa misyon. May kaunting pananabik na sinabi ni Chen Mengya. Nang marinig ito, agad na nagsalita si Xuyang na payat at may bilog na salamin sa gilid. At Meng, nasa bayan pa si Kuya Haoyan para sa operasyon ng paglilinis. Hindi siya ang taong hiniram ni Ate Ran ngayon. Hindi siya. Bukod sa kanya, sino pa sa mobile unit ang karapat dapat sumama sa atin sa misyon? Ate Ran, kung ang taong hiniram mo ay magiging pabigat, hindi ko siya poprotektahan. Naging malungkot ang pakiramdam ni Chen Mengya. Mengya, ito ang hirap kong hiniram. Huwag kang magsalita ng walang ingat mamaya. Kung hindi, baka magalit siya sa'yo. Mahirapan ako dahil dito. Nagtataka si Kinran. Nang marinig ito, lalo pang naging mausisa si Chen Mengya. Sa mga sandaling iyon, may narinig na mga hakbang mula sa labas ng opisina. May bahagyang pagkausisa si Chen Mengya. Agad siyang tumakbo upang buksan ang pinto. Nang makita niyang ako ang dumating, may bakas ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Ikaw pala ang si Jiang Chen na pinag-uusapan sa base nitong mga araw. Narinig kong 5 araw ka palang sumasali sa base. Tapos naglakas loob ka ng hamunin si Liu Feng sa laban ng buhay o kamatayan. Talagang hindi mo alam ang limitasyon mo. Napangisi si Chen Mengya at nagsalita. Malinaw na. Kakatapos lang niya sa kanyang misyon. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa pangalan ko. Kitang-kita ni Xuyang sa tabi ang nakakatakot kong reputasyon. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Chen Mengya. Kuya Chen, pasensya na. Hindi ka kilala ni Ate Meng. Minsan ay napapadalas ang kanyang pagsasalita. Huwag magalit, huwag magalit. Si Xuyang ay may ngiti sa mukha. Xuyang, anong ginagawa mo? Bakit ka natatakot sa isang baguhan? Hindi ka na ba aking adjutant? Matapos makawala si Chen Mengya mula sa kamay ni Xuyang, siya ay nagtanong. Mengjai, huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ay isang level na may kakayahan. Si Lu Chong at Liu Feng ay parehong nasugatan ng malubha at na ospital dahil sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, parang kulog na umuugong sa isip ni Chen Mengya. Bigla siyang naging malinaw ang tingin. Pasensya na, pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa sinabi ko kanina. Agad na umamin si Chen Mengya. At hindi ko siya pinansin. Inilipat ko ang tingin kay Kinran. Pangalawang Kapitan Kin. Ano ang misyon ng pagpapadala na ito? Tingnan mo na lang. Sabi ni Kinran. Diretsong ipinakita gamit ang tactical watch. Mahigit 500 na tao ang nawawala. Nagdulot ito ng takot sa buong lungsod. Ayon sa mga hula, pinaghihinala ang masamang organisasyon ang nagkukubli. Mangyaring magpadala ng mga espesyal na tauhan mula sa bawat departamento upang alamin ang dahilan sa lungsod. Tukuyin ang mga suspect at ang nasa likod nito. Kung kinakailangan, maaari nating patayin ang mga suspect na tumatanggi makipagtulungan. Walang takdang oras para sa misyon. Hindi alam ang antas ng kahirapan ng misyon. Gantimpala sa misyon, 10 milyong piso. 10,000 na tagumpay. Mga patakaran sa gantimpala. Lahat ng kalahok ay may garantisadong 500 na tagumpay. Ang mga koponang nakatapos ng misyon ay makakatanggap ng buong gantimpala. Nang makita ko ang misyon na ito, bigla akong nagulat. Dahil noong araw ng aking paggising, pagkatapos kong bumalik mula sa Longya Base sa Gangan City, ay nakatagpo ako ng isang liquor. Maliwanag na ang liquor na iyon ay sinadyang pakawalan ng tao. Hindi ko lang akalain na ganito na karaming araw ang lumipas. Hindi pa rin natutukoy ng Bureau of Abilities ang dahilan. At dahil dito, parami ng parami ang mga degree sa Jiangnan City. Malapit na ang pagsusulit sa mga kakayahan. Kaya't nagkaroon ng ganitong insidente sa Jiangnan City. Hindi ba't may kinalaman ito sa pagsusulit? Dapat ay doon sila umatake sa eksaminasyon. Iri-ay 000 lakas, mukhang kailangan munang pumunta sa Bureau of Abilities para malaman ang mga detalye. Mukhang kailangan munang pumunta sa ahensya ng mga espesyal na kakayahan para malaman ang mga kaugnay na impormasyon.
Mukhang kailangan munang pumunta sa ahensya ng mga espesyal na kakayahan para malaman ang mga kaugnay na impormasyon. Pagkatapos ay gagawa ng karagdagang plano. Sa isip ko, Jiang Chen, ganito ang sitwasyon ng misyon. Ayon sa impormasyon mula sa ahensya ng mga espesyal na kakayahan sa lungsod, ang mga nawawala ay mga karaniwang tao lamang na may espesyal na kakayahan. Saan man sila umatake, kumakalat ito sa buong lungsod. Hindi ito nakatali sa isang lokasyon. Nahuli ng Bureau of Abnormalities ang ilang mga demonyo at nilagyan ng marka. Sinubukan nilang hanapin ang pinagmulan ng mga demonyo. Ngunit pagkatapos lagyan ng marka ang mga demonyo, agad silang nag-self-destruct. Kaya't mahirap sundan ang mga demonyo. Medyo hindi ito makatotohanan. Dahil kaya nilang mag-invisible at makisama sa paligid para magtago. Hanggang ngayon, wala pang nakuha ang Bureau ng mga espesyal na kakayahan na mabisang impormasyon. Nang marinig ko ito, hindi ko maiwasang mag-alala. Para sa akin, ang misyon na ito ay kailangang mahuli ang nasa likod ng lahat. Talagang dapat magsimula sa mga demonyo. Ngunit malinaw na ang mga demonyong ito ay binago ng tao. O kaya ay kontrolado ng iba. Kapag may kakaibang nangyari, ang mga halimaw na ito ay kusang sumasabog. Ate Ran, ano ba ang mga tauhan ng Bureau ng espesyal na kakayahan sa ilalim ng Departamento ng Investigasyon? Puro walang silbi yata ang mga kinukuha nila. Kayang mag-self-destruct ng mga halimaw. Malinaw na gawa ito ng isang taong may kakayahan sa pagkontrol. Ang ahensya ng mga kakayahang espesyal ay dapat hulihin ang lahat ng mga may kakayahang kontrol sa buong lungsod para sa hypnosis at interogasyon. O kaya ikunin ang kanilang mga alaala, hindi ba? Reklamo ni Chen Mengya. Mayroong hindi bababa sa libu-libong mga may kakayahan sa buong lungsod, mula sa mahina hanggang sa malakas. Ngunit wala tayong mga may kakayahang espesyal na dalubhasa sa pagkuha ng alaala sa ating base. Kahit na makuha ang mga alaala, sino sa libu-libong ito ang makikipagtulungan? Sabi ni Kinran. Nang marinig ito, hindi na nagsalita si Chen Mengya. Naramdaman niyang ito ay isang mahirap na gawain na walang kapalit. Maliban na lang kung swertehin. Sakto lang na makatagpo ng mga kahina-hinalang tao. Pagkatapos ay sundan ang mga bakas at diretsyo sa pinagmulan. Mengji, maaari kong kontrolin ang mga killer bee. Bakit hindi tayo maghanap ng lugar kung saan naganap ang isang pag-atake at maghintay doon? Kapag nakatagpo tayo ng mga halimaw, gagamitin ko ang mga killer bee para lihim na sundan sila. Ano sa tingin mo? Bukod pa rito, ang iyong kapangyarihan ay nagpapatalas ng iyong pang-amoy at pandinig. Kung gusto nating lihim na sundan ang mga halimaw, hindi talaga ito mahirap gawin. Buong kumpiyansa sinabi ni Xuyang. Habang pinakikinggan ko ang kanilang pag-uusap, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa aking mga mata. Alam mo, ang Blacklight virus ay hindi lang kayang mag-infect at kontrolin ang kahit anong nilalang. Kundi kaya rin itong kunin ang alaala ng tao. Basta makuha ko ang alaala ng pinaghihinalaan. Magagamit ko ang kakayahan ng hari ng pagbabago. Para direktang mag-anyong tulad niya. Makakapasok ako sa loob ng kalaban at maghasik ng lagim. Makakakuha pa ako ng maraming kapangyarihan. Wala ka bang opinyon tungkol dito? Tumingin si Chen Mengya sa akin na may pagkamangha. Sundin na lang natin ang ideya ng taong ito. Basta't makahanap tayo ng mga suspect. Madali na lang ang ilantad ang nasa likod ng lahat. Sagot ko. 1 oras ang lumipas. Pumasok ang 3 tao sa pintuan ng Bureau of Abilities. Agad na lumapit ang namamahala sa kaugnay na misyon upang salubungin sila. Magandang araw sa inyo, mga Ginoo. Ako si Zhao Ziyong, ang tagapangulo ng Bureau of Abilities. Malakas ang ulan sa labas. Magsipasok na kayo at maupo. Sabay na rin nating talakayin ang sitwasyon ng misyon. Masiglang sinabi ni Zhao Ziyong. Tagapangulo Zhao, may kaalaman na kami tungkol sa mga kaugnay na sitwasyon. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang ibang bagay. Ito ang paraan ko ng pakikipag-ugnayan. Kung makaranas kayo ng pinakabagong insidente ng pag-atake, report agad sa amin ang lugar ng pangyayari. Kapag natanggap namin ang ulat, agad kaming pupunta sa lugar. Diretsyong iniabot ni Chen Mengya ang kanyang business card kay Zhao Ziyong na may hindi mapakali ang tono. Malinaw na. Hindi siya masyadong interesado sa mga tao ng espesyal na ahensya. Pagkatapos sabihin ito, biglang nanlumo si Zhao Ziyong. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang awkward na ngiti. CJ, sir, ipapaalam namin sa iyo agad kapag may balita kami. Chen Ji, Sister Meng, kakatapos ko lang mag-book ng hotel sa sentro ng lungsod. Sa mga araw ng misyon, maaari tayong magpahinga sa hotel. Sabi ni Xuyang sa akin. Tumango ako ng may kasiyahan. Malinaw ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang opisyal. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay maayos na naaasikaso. Malakas ang ulan ngayon. Kahit gusto kong maghintay ng balita sa bureau ng mga may kapangyarihan. Siguradong ayaw ni Chen Mengya. Pagdating pa lang namin sa lungsod ng Jiangnan, reklamo na siya ng reklamo tungkol sa masamang panahon. Sa mga sandaling iyon, biglang may isang staff mula sa bureau ng mga may kapangyarihan na mabilis na tumakbo papalapit. Halatang balisa siya at kinakabahan ang boses niya. Tagapangasiwad Zhao. May nangyaring insidente sa Filong Storage Center sa Hilagang Lungsod.
Ayon sa ulat ng mga investigador, biglaang nawala ang isa-0 empleyado sa duty doon. Sa bodega, tanging mga bakas ng dugo ang natira. At maraming lugar ang may mga bakas ng mga pangil ng halimaw. Pinaghihinalaan ng mga investigador na ang insidente ay marahil nangyari bandang 3:00 ng madaling araw ngayon. Habang bumababa ang boses ng mga kawani, biglang nagbago ang mukha ni Zhao Ziyong. At kami tatlo ay nagtinginan. Agad kaming nagmaneho patungo sa Filong Storage Center. Nangyari ang insidente kaninang 3:00. Ngayon lang nila natanggap ang balita. Naiintindihan ko na kung bakit mahirap lutasin ang bagay na ito. Ang kanilang kahusayan ay katulad ng sa aming investigatory department sa base. Sinabi ni Chen Meng niya, nakita sa aking mukha ang kaunting pagkabigla. Sina Liu Feng at Yun Xiu ay kapwa kabilang sa investigative department. At ang dating si Guzi na may kinalaman sa akin ay deputy captain din ng investigative department. Ibig sabihin, ang mga tao sa investigative department ay iisa ang ugali. Pagkalipas ng 1-0 minuto, dumating ang tatlo sa Filong Storage Center sa hilagang bahagi ng lungsod. Pumasok sila sa bodega kung saan nangyari ang insidente. Madilim sa loob ng bodega. Pagkapasok ko pa lang, naamoy ko na agad ang kakaibang hangin. Nararamdaman ko, parang may kung anong bagay na nakatitig sa akin. Jiang Chen, nararamdaman mo ba? Hindi namamalaya ni Chen Meng niya, tumubo ang isang peres ng tainga ng pusa sa kanyang ulo. Nagbago ng anyo bilang isang seksing babae na may tenga ng hayop. May isang bagay dito na hindi pa umaalis. Tumango ako. Mas malakas ang aking pakiramdam. Dito muna kayo. Pupuntahan ko muna doon at titingnan. Itinuro ni Chen Meng niya ang madilim na pasilyo sa pagitan ng mga estante sa unahan. At sa ibabaw ng isang hilera ng estante hindi kalayuan. Sa mga sandaling ito, may isang liker na nagtatago sa dilim. Pulang-pula ang mga mata nito at kulay abu-itim ang buong katawan. May asul na mga marka ng mahika sa balat nito. Ang matutulis nitong mga pangil ay talagang nakakatakot. Ngunit nang mapansin nitong paparating si Nagang Chen at ang dalawa, bahagyang lumiwanag ang mga marka ng mahika. Agad itong naglaho. Nawala ito na parang bula.